Mr. Silent Channel. Bago tayo magpatuloy sa kwento, palike naman at share mo na rin. Salamat. Mula sa Kabanata 511 hanggang 520. Gagamit tayo ng mga fighter jet para magsakay ng mga pasahero. Sa orihinal, ang ranggo ng militar sa antas na ito ay hindi makukuha ng iba kahit na sila ay nagsumikap sa buong buhay nila. Gayunpaman, napakamot na umiling si Hong Dali matapos marinig ito, hindi ko gagawin ito kung hindi ko ito gagawin. Aliberga ako. Alibughang anak ako. Talo ka. Ano ang silbi ng pagiging isang mayor na general? Hindi ako marunong lumaban. Kailangan kong gumising ng maaga para mag-training at iba pa. Nakakapagod kaya. Ayoko nang gawin ito. Dahil sa mga salita ni Hong Dali, namula si An Yangshuo at iba pang mga pinuno ng militar sa galit. Galit na sinabi ni An Yangshuo, "Ikaw bastard, ikaw ay may ranggong mayor na general. Buong buhay ko ay nasa hukbo na ako at ngayon ako ay isang tenyente general. Ang isang brat na tulad mo na 18 taong gulang pa lamang ay isang mayor na general, at ikaw ay mapili pa rin. Ikaw na ngayon kung hindi ka maniniwala sa akin, bugbugin kita hanggang mamatay ngayon." Medyo nagalit talaga siya. Ang ranggo ng mayor na general, isang ranggo na pinapangarap ng napakaraming tao, ay talagang itinapon ni Hong Dali na parang bomba. Sino ang makakatiis nito? Pagkatapos ay natutunan niya ang mga pamamaraan ni Hong Dali. Huwag kang matuwa, Tio An, ngumiti si Hong Dali at pinasok ang isang gintong ladrilyo sa kanyang kamay, ang pagiging galit ay maaaring makapinsala sa iyong kalusugan. Kalmado ka. Maging mahinahon. Ang gintong ladrilyo na ito ay hiling sa iyo ng mahabang buhay sa totoo lang. Ito ay higit sa lahat dahil tamad ako, at dapat mong malaman iyon. Bueno, ang mga gintong ladrilyo ay nasa kanyang mga kamay, ano pa ang masasabi niya? Bamulong si An Yangshuo, ang bastos na ito, hindi ko talaga kayang magalit sa kanya. Dali, hindi na nakatiis ang misteryosong lalaki. May sinuhulan talaga siya ng harapan. Mayroon bang anumang batas ng langit o batas ng hari? Kaya mabilis kung binago ang paksa pabalik, actually, sa iyong ranggo sa militar, walang masyadong nakakapagod. Pangunahing responsable ka sa pamamahala ng iba't ibang kagamitan sa digmaan. Sa totoo lang, responsibilidad mo ang logistic. Ang mga kagamitang pangdigma na iyon ay mas masaya kaysa sa mga kagamitang sibilyan. Talaga. Tinitigan ni Hong Dali ang misteryosong lalaki, ibig mong sabihin, kaya kung gawin ang anumang gusto ko gamit ang mga instrumentong iyon sa digmaan. Oo, magagawa mo lahat ng gusto mo. Maglaro. Matapos maglakbay ng libu-libong milya, nanginginig pa rin siya. Kinagat ng misteryosong lalaki ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang Gular Desert mga 140 kilometro sa hilaga ng Tianjin City ay dating isa sa mga lugar ng pag-eehersisyo sa rehiyon ng militar. Nasa iyong mga kamay na ito mula ngayon. Ito ay isang desyerto na lugar. Maaari mong gawin ang lahat ng gusto mo, basta't hindi ka papatay ng sinuman. O, may balak ka bang gumawa ng mga armas? Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at tumingin sa langit. He murmured, "This is a good idea. This is good. That's good. Pupunta ako doon para maglaro kapag may oras ako. Hehe. Nga pala, misteryosong tiyuhin, pwede bang magdala ng high-tech na armas ang aircraft carrier ko? Like what's a railgun? Ano ang laser weapon? Ano ang super fighter?" Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, ang misteryosong lalaki at lahat ng nasa likod niya ay napaluha. Sa wakas nakuha na ng taong ito ang Kane. Hanggat interesado siya, hindi may iwasang makabuo siya ng magandang bagay. Sa kasalukuyang relasyon ng dalawang partido. Oo, walang problema ang mga iyon. Sa totoo lang, medyo magulo ito dati. Kung tutuusin, bilang isang ordinaryong mamamayan, hindi ka maaaring magkaroon ng mga ganoong armas ng malawakang pagsira. Ang misteryosong lalaki ay nagpatuloy sa pang-akit kay Hong Dali, ngunit ngayon na ikaw ay isang mayor na general sa ating langit, maaari kang magdala ng mga sandata, tandaan, ito ay maaari lamang. Ang pagdadala, sa pangalan, ay nangangahulugan ng pagdadala. Huwag kang malungkot tungkol dito, ito ay talagang papatay ng isang tao. Okay, nakangiting tumanggo si Hong Dali. Alam ko pa rin ang kapangyarihan ng mga armas, huwag mag-alala. Haha, alam kong tanga ka sa mga walang kwentang bagay at matalino ka sa iba. Mapagkakatiwalaan ko pa to. Naniniwala pa rin siya sa karakter ni Hong Dali. Pagkatapos ay hindi nagtagal, tumigil siya sa pag-iisip ng ganoon. Bueno, mula ngayon ay gagamit na tayo ng mga fighter jet para sumakay ng mga pasahero, nakangiting sabi ni Hong Dali, ang railgun ay para lamang sa pagpapaputok. Sa katunayan, alam ng misteryosong lalaki na gustong gamitin ito ni Hong Dali para magpaputok. Ang mga bagay ay overqualified ngunit hindi kapaki-pakinabang sa lahat, ngunit hindi niya masyadong naisip ito sa oras na iyon kaya ngayon siya ay labis na nalulumbay. Gamit ang mga fighter jet para kumuha ng mga pasahero at railgun para magpaputok, tiyak na magagawa ni Hong Dali ang ganitong uri ng bagay. Manlalaban. Ang pagkuha ng pinaka-advanced na J-13 sa China sa kasalukuyan, nagkakahalaga ito ng average na 30,000 yuan upang mag-cruise sa pang-ekonomiyang bilis sa loob ng isang oras, at nagkakahalaga ito ng humigit kumulang 5,000 yuan upang lumipad at lumapag sa isang average na bilis.
Tandaan na ito ay hindi lamang ang halaga ng pagkonsumo ng gasolina. Nariyan din ang pagkasira ng sasakyang panghimpapawid mismo, ang sahod ng mga tauhan ng hangin at lupa tulad ng maintenance at mga piloto, at ang mga gastos sa pagpapanatili ay idinaragdag at ina-average sa presyo ng bawat sasakyang panghimpapawid. Bilang resulta, sinabi talaga ng bastard na ito na gagamitin niya ito para kunin ang mga bisita. Naramdaman ng misteryosong lalaki na medyo mahina ang kanyang puso. Nanginginig sa galit ang mga labi ni An Yangsho at mabilis niyang iniwas ang ulo. Kalimutan mo na, huwag ka nang makinig. Kung patuloy kang makikinig, malamang na magkakaroon ka ng myocardial infarction. Kung gayon ang parada ng militar ng pambansang araw ay walang kinalaman sa kanya. Dali, huwag muna nating pag-usapan ito sa ngayon. Pinunasan ng misteryosong lalaki ang kanyang mga kamay. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang Hongdali na ito ay hindi kailanman seryoso. Mabilis niyang binago ang usapan, babalikan kita saglit. Makapag-impake ka ng maayos. Dapat ay makikita muna ang carrier ng sasakyang panghimpapawid bukas. Sa oras na iyon, ang iba pang mga bagay ay tungkol sa lahat sila ay ilalagay sa carrier ng sasakyang panghimpapawid. Kung may kailangan ka, magtanong ka lang sa iyong tiyuhin. Ang taong ito ay isang kayamanan. Basta mapasaya mo siya, magiging madali ang lahat. Haha, okay. Tapos titignan ko bukas. Wahahaha. Sasakyang panghimpapawid, sa wakas ay mayroon na akong sariling yate. Well, it's getting late. Bumalik ka ng maaga, at pag-aaralan ko itong sasakyan sa kanila. Ang kotse na ito ay isang ganap na magandang bagay. Kung mapapaunlad ang teknolohiyang ito ng pagtatanggol, ang lakas ng militar ng kaharian ng langit ay maaaring tumaas ng hindi bababa sa 30%. Oo, sige, babalik muna ako. Mysterious uncle, lagi kang busy. Ngayong naayos na ang lahat, natural na oras na para bumalik. Habang nasa daan, nagtanong si Tang Moxon sa mahinang boses, dali, ang tiyuhin na ito ay nagsabi na bibigyan kanya ng ranggo ng mayor na general, ano ang gagawin mo? Talaga bang nagpaplano ka na sumali sa hukbo? Iyan ang ranggo ng mayor na general, at hindi marami sa buong kaharian ng langit. Paano ako makakasali sa hukbo? Hindi yun nababagay sa aking katayuan. Ngumiti si Hongdali at sinabing, actually, gusto lang nila ang ilan sa mga teknolohiyang binuo namin ni Miko. Napakasimpleng bagay lang. Huwag kang mag-alala, hindi ako naging nag-iisa. Oo, magaan ang loob ko nun, hehe. Itinikom ni Tang Moxon ang kanyang mga labi at nakangiting sinabi, kaya naman pinahahalagahan kanila. Kung may iba pang nagtatago sa iyo sa buong araw. Sa palagay ko hindi ito ang paggamot. Kailangan mong maging mabait, at may makukuha ka kung susuko ka. Hindi ito sineryoso ng walang pusong si Hongdali, bumalik tayo at matulog, at pagkatapos ay hintayin ang araw sa hapon. Astig, lumabas tayo para mamasyal. Sa loob ng urban area ng Tianjin. Hindi na ako naglalaro. Medyo napagod ako sa paglalaro. Si Vincent Iverson, ang Angel of Doom, ay itinapon ang daga, nagunat ng mahabang panahon, at naiinip na sinabi, makipaglaro sa makapangyarihang pangkat ng alyansa na iyon. Pagkatapos nito, nakakatamad talagang pahirapan ang mga gulay na ito. Mula nang siya ay labis na pinahirapan ng pangkat ng Hao Alliance na pinamumunuan ni Lin Zixuan sa loob ng isang araw, palagi niyang nararamdaman na ang pakikipaglaban sa iba ay walang kabuluhan. O sa ibang paraan, bawat otako na mahilig lang maglaro ay may potensyal na magdusa ng kaunti sa kanyang subconscious mind. Well, mayroon talagang kaunti. Ang dilag na umalalay sa kanya ay tamad na nakahiga sa sofa at sinabing may matamis na ngiti, paano kung mamasyal tayo? Magandang ideya iyon. Lumabas tayo at gumawa ng mga aktibidad. Nakakatamad talagang manatili sa bahay palagi. Ngumiti si Vincent, kinurot ang baba ng dilag, at sinabi, may gusto ka ba na mabibili ko para sa iyo? Sigurado ka. Ang dilag ay nagbigay sa kanya ng isang kindat na may mahinang ngiti, sino sa atin ang sumusuporta kanino? Ang aking munting lalaki. Okay, kung makakahanap ka ng taong gusto ko, bilhin mo ako. Nakangiting sabi ng Angel of Doom. Makalipas ang 2 oras. Sa ika-4 na palapag ng Tianlong Plaza, mayroong gintong rosas na alak. Ininom ng Angel of Doom ang maitim na serbesa sa kanyang kamay na walang magawang ekspresyon. Medyo napagod nga siya matapos lang maglakad kasama ang magandang babae. Dapat sabihin na ang babaeng ito, anuman ang nasyonalidad o hitsura, ay tiyak na mabali ang mga binti ng isang lalaki hanggat siya ay namimili. Madalas pala itong pinapahirapan sa bahay at hindi na makabangon sa kama. Nang makalabas siya sa kalye ay napagtanto niya na maya-maya ay kailangan niyang magbayad kung lalabas siya para tumambay. Ngayon ay masakit at namamanhid pa rin ang kanyang mga binti. Buti na lang at may wine shop pa sa Tianlong Plaza. Masaya akong umihip ng aircon at uminom ng beer para makapagpahinga ng mabuti, kung hindi ay mapagod ako. Ang kapaligiran ng alak ay mabuti. Ang pinakanagustuhan niya ay ang maliit na banda sa entablado, na kumanta ng mga sikat na kanta sa Ingles sa Europa at Estados Unidos. Dahil dito, medyo gamaan ang pakiramdam niya, isang dayuhang kaibigan na estranghero sa ibang bansa. Parang nasa bahay. Makikitang napakasaya ng dilag ngayon. Ang Angel of Doom ay umiinom ng beer, habang siya ay pinapakain ng husto ng ilang kaibigan sa bilog.
Napaka-open-minded ng babaeng ito ngayon, at masasabing tanggap niya ang lahat ng dumating, lalo na pagkatapos ng ilang baso ng alak, hindi niya napigilan ang kanyang mga malandi na tingin, at naakit ang ilang mga kaibigang may magandang panahon na dinala ng maliliit na kapatid na babae sa pagkataranta. Tag-araw na noon, at ang kagandahan sa mga cool na damit ay mukhang isang magandang maliit na ligaw na pusa, na talagang nakakaakit ng atensyon ng lahat sa silid. Siyempre, ang Angel of Doom ay lubos na hinalinhan tungkol sa kapasidad ng pag-inom ng dilag. Noong ampun pa lang siya ay nakipag-inuman siya minsan, at ang resulta ay uminom ang dilag ng 3 tasa ng draft beer nang hindi nagbabago ang kanyang kulay. Talagang mahirap isipin kung paano kasya ang kanyang balingkinitang baywang ng napakaraming alak. Siyempre, ang mga kahihinat ng seryoso din ito, at ang anghel ng Doom ay naghugas ng mga pinggan sa loob ng 1 linggo. Itong batang babae. Tumawa siya, humigop ng beer, at umupo sa sulok na wala sa pwesto. Bilang isang senior otaku, normal lang ang hindi mahilig sa group life, kaya hindi niya iniisip na may mali dito. Dahil dito, habang ninanamnam ang tahimik na oras, biglang nag-ingay ang mga tao sa mesa ng magandang ginang. Lumingon ang anghel ng kasawian at nakitang hindi ito kalayuan sa grupo ng mga tao nila. Hindi ko alam kung kailan nakaupo ang isang dayuhang dilag. Kabanata 512, mayroon akong mga espesyal na kasanayan sa pagkuha ng mga babae, Part 1. Ang babaeng nakakuha ng mata ng Angel of Doom ay halos kapareho ng mga dilaw na tao dito sa langit kung titingnan mo lang siya sa likod. Siya ay may mala waterfall na mahaba at itim na buhok at matangkad at balingkinitan, lalo na't hindi kayang manalo ng kamay. Sa ganoong kaliit na baywang, kung hawak mo ito sa iyong mga kamay, tiyak na malaking kanto ang kasiyahan. Gayunpaman, kung titingnan mo ito mula sa gilid, ito ay naiiba. Ang babaeng ito ay may matatalim na gilid at sulok na wala sa mga babaeng Oriental, at mas mukhang pinaghalong Oriental, European at American. Siyempre, ang mas kahanga-hanga ay ang nagtataasang dibdib niya na masasabing sobrang lakas. Kung ang isang babaeng walang asawa ay nakaupo sa isang bar, ang kahulugan, kahit na ito ay hindi masyadong halata, ay hindi bababa sa puno ng ilang hindi maipaliwanag na code. At least kung lalapitan mo siya at makipag-usap, siguradong hindi ka gagantihan. Not bad girl, ngumiti ang Angel of Misfortune. Generally speaking, she can really score more than 95 points. Ang isang dilag na may markang 75 puntos ay natural na napakadaling maging target ng pakikipag-chat ng lahat, pabayaan mag-isa na lumitaw sa loob ng bar na ito. Kaya natural lang na may mga kaibigang lobo na kasama ng dilag ang nagkusa na lumapit. Kung matagumpay nating masisimula ng isang pag-uusap, mag-inuman ng magkasama, mag-iwan ng aming impormasyon sa pakikipag-ugnayan, at magpalipos ng isang magandang gabing magkasama, mayroon pa bang mas romantikong kaysa dito? Di nagtagal, ang kaibigan ng lobo ay lumapit sa tabi ng babae, nagkunwaring ngumiti ng napaka-elegante, at nagtanong, "Kumusta? Hello, maaari ba akong umupo dito at uminom ng isang baso ng alak sa iyo?" Sa pangkalahatan, ayon sa normal na mga tuntunin, pamamaraan, sa oras na ito ang babae ay karaniwang may dalawang sagot, ang isa ay oo, ang isa ay hindi. Pero obviously, hindi ganoon kadaling pakisamahan ang babaeng ito. Ipinatong niya ang kanyang baba gamit ang kanyang kanang kamay at nagsalita ng medyo mahusay na Chinese na may sobrang tamad at kaaya-ayang boses. Ngunit ang nilalaman ay maaaring hindi napakadaling harapin. Sinusubukan mo bang magsimula ng isang pag-uusap? Ikaw, may kotse ka ba? Mayroon ka bang bahay sa West 4th Ring Road? Gaano kalaki ang bahay? Mayroon ba itong hardin? Mayroon ba itong swimming pool? Ano ang ginagawa ng iyong mga magulang? Sila ba ay niranggo sa mga pinakamahusay sa bansa? Ano ang laki? Alam mo ba kung magkano ang lipstick ko? 8,888, hindi kasing mahal ng lipstick ko ang outfit mo, paano ka mahihiyang kausapin ako? Pagkatapos magtanong ay namutla ang mukha ng kaibigang lobo. Natulala siya ng kalahating minuto. Sa wakas, tinakpan niya ang kanyang mukha at tumakbo palayo. Gulat na tumingin ang Angel of Doom. Ito, masyadong nakakagulat, tama ba? Sa pagkakataong ito, isang malakas na tawa ang bumungad sa kanya ng magandang babaeng umalalay sa kanya. Hindi nagtagal ay tumakbo ang dilag, niyakap ang braso ng anghel ng kapahamakan, at sinabing may matamis na ngiti, "Haha, tila isang napakagulong tao ang lumitaw." Tinuro niya ang dayuhang kagandahan. Ngumiti siya at sinabing, "Ano sa palagay mo, mahal, gusto mo bang subukan ito? Kung maaari, hindi ako tatutol na samahan ka sa kanya." Sa katunayan, sa totoo lang, napaka-espesyal ng relasyon ng isang magandang babae at ng Angel of Doom. Ang kagandahan ay pinanatili ang anghel ng kasawian, ngunit ang kagandahan ay hindi pinansin ng anghel ng kasawian na nakikipag-chat sa ibang mga babae, at ang anghel ng kasawian ay hindi nagtanong sa kanya kung siya ay may ibang lalaki. Magkasama sila. Parang dalawang bata na naglalaro ng bahay basta napapasaya nila ang isa't isa. Naku, haha, hindi mahalaga kung subukan ko, ngunit hindi ko magagarantiyahan ang tagumpay. Ngumiti ang Angel of Doom. Bumangon ako at lalapit at subukan ito. Ano man ang mangyari, palaging isang kasiyahan ang makipag-usap sa isang magandang babae. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang misla na boses ng babae ang biglang dumating mula sa malayo, na nagsasabing, "Hoy,
tingnan mo, may isang malaking kagandahan dyan, gusto mo bang subukan ito? May isang tao na nabigo na magsimula ng isang pag-uusap ngayon lamang. Tapos na. Lumingon ang Angel of Doom at tuluyang natulala sa isang sulyap lang. Ito ay isang grupo ng 6 na tao, na pinamumunuan ng isang mayamang binata na nakasuot ng salaming pang-araw at casual na damit na walang tatak. Katabi niya ang isang magandang babae na mga 17 o 18 taong gulang. Ang batang babae ay may matingkad na maitim na mga mata, maputi at makinis na balat, at may malabong ngiti sa kanyang mukha. Talagang standard beauty siya. Sa likod ng 2 tao, may 4 na tagasunod, 3 lalaki at 1 babae. Lahat ng 3 lalaki ay nakasuot ng suit at salaming pang-araw, parang mga bodyguard. Nakasuot ng OL suit ang babae at mukha siyang bata, 23 o 4 na taong gulang pa lamang. Pumasok ang grupong ito ng mga tao at agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ng naruroon. Sa oras na ito, ang young master ay sumangot sa pagkabagot at walang siglang nagsabi, araw-araw akong nakakakita ng magagandang babae, ano ang dapat kausapin? Pagod na ako. Maupo na tayo at magpahinga ng mabuti. Matagal ka nang gumagala at bali ang iyong mga paa. Niyugyug ng batang babae ang kanyang braso at buong-buong sinabi, ito ay isang pambihirang okasyon. Gusto kong makita kung ano ang magagawa mo. Nakikinig sa pag-uusap ng dalawa, tiningnan sila ng Angel of Doom ng pataas at pababa, pagkatapos ay hinawakan ng kanyang baba at lihim na sinabing nagulat, Hong Dali. Hindi siya nag-aaral ng mga bagay kay Hatsune sa Chenhui Building, bakit siya nandito? Tingnan mo siya, ibig mong sabihin, gusto mong kunin ang mga babae. Ito ay medyo masaya. Kung hindi, ang mga babae ay kadalasang isang sakuna. Sa una, ang kagandahan ay nagudyok kay Lucifer na magsimula ng isang pag-uusap, na isang casual na biro, at hindi mahalaga kung pumunta si Lucifer o hindi. Ngunit iba ang mga bagay ngayong lumitaw si Hong Dali. Labis na curious ang dilag sa kung ano ang mangyayari kung ang maliit na lalaking itinatago niya ay magtangkang magnakaw ng babae kay Hong Dali. Kaya't lihim niyang sinundot si Lucifer, mahal, ang taong iyon ay tila si Young Master Hong Dali. Paano ito? Gusto mo bang subukan ito at tingnan kung ikaw ay mas makapangyarihan o si Master Dali ay mas may kakayahan? Okay, anyway, wala akong pakialam. Tumayo si Lucifer at sinabing, okay lang na pumunta at tingnan. To be honest, curious talaga si Lucifer. Gusto niyang malaman kung ano ang magiging reaksyon ni Hong Dali kapag nakilala niya ang isang taong nakipagkumpetensya sa kanya para sa isang babae. Kaya sa lalong madaling panahon, kung ano ang malapit nang mangyari sa paligid ng halo-halong kagandahan ay nakaakit ng atensyon ng lahat. Ang isang malaking grupo ng mga tao sa panig ng kagandahan ni Lucifer ay nahulaan na ang pagkakakilanlan ni Hong Dali, ngunit hindi alam ni Hong Dali na si Lucifer ay si Lucifer. Ang dilag na may halong lahi ay nakaupo roon at umiinom ng mag-isa, habang si Tang Moxon at ang iba ay nakatingin sa dalawa. Ang dilag na may halong lahi ay muling tumingin kay Lucifer, at gusto rin nilang malaman kung anong mga kawili-wiling bagay ang mangyayari kung mananatili sila. Miss, sabay tayo uminom. Lumapit si Lucifer sa dilag na may halong lahi, matikas na yumuko, at ngumiti. Siya ay nagsabi, ako ay isang estranghero sa isang banyagang lupain. Akala ko noong una ay magiging malungkot ako dito, ngunit hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Ito ay talagang isang karangalan para sa akin. Napaka-elegante niyang magsalita, na may pinakasinsero na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang kanyang ngiti, kasabay ng kanyang masamang anyo at gininto ang buhok, ay masasabing siya nga ang may puhunan para pakiligin ang puso ng sinumang babae. Oo nga, ang dilag na may halong lahi ay binigyan siya ng isang nakakatawang tingin, pagkatapos ay humigop ng kanyang inumin at sinabing, maupo ka, guwapong lalaki. Tagumpay. Mabilis na umupo si Lucifer at tinawag ang waiter, 2 beer. Habang nagsasalita siya, hindi niya nakalimutang sumulyap kay Hong Dali, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay bumulusok ng may pagmamalaki. Nang makita ang gayong guwapong lalaki na lumabas sa kalagitnaan, ang maliit na batang babae na si Tang Moxon ay naging mas masigla at mahinang nagsabi, Dali, kung may unang hamampas, isang talento ang maaagaw. Ang susi ay ang pag-provoke niya sa atin. Sa isip ng batang babae, ang sinumang magandang taong makilala ni Hong Dali ay talagang isang talento, kaya hindi niya sila dapat pabayaan. Sumigaw din ang nakapaligid na mga paa ng aso, oo, young master, hindi tayo masisiraan ng mukha. Tingnan mo, nakatingin pa rin sa atin ang taong iyon. Isa na namang demonstrasyon laban sa atin. Hindi ito matitis. Oh! Nakakainip talaga kayo, nagkibit balikat si Hong Dali na walang magawa, napaka-enthusiastic ninyo sa ganoong nakakainip na bagay, okay, pagkatapos ay susubukan ko, sasabihin ko muna, huwag mag-alala kung mabaigo ito. Isisi mo sa akin, hindi ako manliligaw. Oh, go lang. Itinulak siya ni Tang Moxon mula sa likuran, bilasan mo, kikidnap ang kapatid na iyon. Wala na si Hong Dali. Malapit nang kumilos si Hong Dali. Sa oras na ito, lahat ng naruroon ay nagpipigil ng hininga, gustong makita kung ano ang gagawin ni Hong Dali. Sa impresyon ng lahat ng nakakakilala kay Hong Dali, si Hong Dali ay isang mayamang tao.
Si Hong Dali ang pinakamayaman sa mga mayayaman. Kaya, paano nakikipag-usap ang isang mayamang lalaki sa mga mayayaman? Inaasahan mo ba ito? Gusto ko talagang malaman kung meron. Malapit mo na bang masaksihan ang isang himala? Tamang-tama, karapat dapat si Hong Dali na maging Hong Dali, at karapat dapat siyang maging pinakaalibughang anak sa kaharian ng langit. Tiyak na hindi niya binaygo ang sinuman. Nandito na si Hong Dali. 7 metro. 6 na metro. 5 metro. Papalapit na ang distansya, bumibilis din ang tibok ng puso ng mga nanonood habang papalapit siya. Tiningnan ng Angel of Doom ang mga yapot ni Hong Dali at nakaramdam ng matinding pang-aapi. Maging ang dilag na may halong lahi ay naramdaman ang pagkakaiba ng kapaligiran at dahan-daang lumingon. Then she saw a young man wearing sunglasses slowly walking towards her. Ang binata ay may cool na mahabang putol na buhok at mukhang sariwa at malinis. Nakasuot siya ng isang simpleng puting suit, at ang tuktok na butones ng kanyang kamisete ay nakabukas, na nagpapakita ng isang bagay na may kantab na parang armor sa ilalim. Suot ang isang pares ng puting genuine leather na sapatos sa kanyang paa at tugma sa puting suit, para siyang Prince Charming sa fairy tale. Nakasuot siya ng mekanikal na relo na hindi kilalang tatak, ngunit sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang estilo, masasabi mo na ang relo ay talagang nagkakahalaga ng maraming pera. Siyempre, ito ay nasa ibabaw lamang. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroong isang sobrang tame time na ngiti sa sulok ng kanyang bibig. Puro, walang bahid ng dumi. Sa pagharap sa gayong binata, may mga young masters pa nga sa paligid niya na nagpakawalan ng mga hiyawan. Yan ang nakakakilabot na sigaw na gagawin mo kapag nakilala mo ang pinakaperpektong Prince Charming sa puso mo. Ito, ang dilag na may halong lahi ay ganap na natigilan sa kanyang kawalang interes. Napaka-perpektong batang ito. Wala talaga akong mahanap na mali. Pagkatapos, nang lumakad si Hong Dali sa harap ng magandang halo-halong dalaga, sa isang galaw lang at isang salita, lahat ng tao sa bar ay lumuhod. Magandang kapatid, ito ba ang gintong brick na iyong nalaglag? Kabanata 513, mayroon akong mga espesyal na kasanayan sa pagkuha ng mga babae, part 2. Magandang kapatid, ito ba ang gintong brick na iyong nalaglag? Sa totoo lang, ang lahat ng naruroon ay nahulaan ang hindi mabilang na mga paraan na maaaring gamitin ni Hong Dali sa pagsisimula ng isang pag-uusap, ngunit walang sinuman ang maaaring mag-isip na si Hong Dali ay talagang makikipag-usap sa isang magandang babae na tulad nito. Ngunit pag-isipan ito ng mabuti, totoo na ito ay naaayon sa pagkakakilanlan ni Hong Dali at sa kanyang karakter. Ito, nanlaki ang mga mata ni Tang Moxon mula sa likuran. Halatang nagulat ang batang babae kay Hong Dali, masyadong malakas ang level ng panliligaw ni Dali. Okay lang ba ito? Pinunasan ni Ling Xiaoyi ang malamig na pawis sa kanyang noo, at siya ay natigilan. Young Master, hindi ba ito pang-aapi? 3 malalaking talunan, makapangyarihan ang Young Master. Ang Young Master talaga ang pinakamalakas. Walang kagandahan ang makakatakas sa hawak ng Young Master. Hindi ito sa akin. Ang dilag na may halong lahi ay halatang naaakit kay Hong Dali. Natakot siya. Siya na kanina pa kalmado ay kinakabahan na, Kuya, itabi mo na ito, o kung may oras ka, sabay tayong uminom. Nakita mo ba? Ang dilag na may halong lahi na nag-iwas ng kaunting distansya sa lahat ay talagang nagkusa na imbitahan si Hong Dali para uminom. Walang talo si Young Master. Tanungin ang mundo, sino ang bayani? Ganyan si Young Master Hong Dali. Ang bastard na ito. Labis na nabigla si Lucifer, lagi bang nakakatakot ang kanyang pag-uugali? Sinabi ng dilag, wow. Ang Young Master ay simpleng. Hindi magagapi. Hindi ito gagana. Nang makitang nakaupo na talaga si Hong Dali, nakaramdam ng matinding krisis si Lucifer. Bagamat komplikado ang relasyon ng dalawa. Pero at least sa ngayon, hindi naman ako masyadong matatalo diba? Kaya't malamig na sumangot si Lucifer at nang uuyam na sinabi, ito ay para lamang ipakita ang iyong kayamanan, ano ang malaking bagay? He asked the mixed race beauty, hindi ko alam kung anong klaseng kotse ang gusto mo. I can give you one. Sandaling nag-isip ang dilag na may halong lahi, at napagtanto na gusto talaga siyang bigyan ng lalaking ito ng kotse. Hindi dapat ito masyadong masama, kaya medyo natukso siya, gusto ko ang kotse, ngunit. Bago matapos ang mga salita ng magkahalong lahi na dilag. Muling nagsalita si Hong Dali, bibigyan kita ng eroplano. Anong modelo ang gusto mo? Damn! Ang Angel of Doom ay nalulumbay, ang Angel of Doom ay baliw. Ang anghel ng kamalasan ay bunutin ang kanyang buhok sa isang dakot. Ayokong maging bully ka. Kung gusto kong magpadala ng kotse, maaari mo akong padalhan ng eroplano. Eroplano? Banal na tae. Nagulat din ang lahat sa paligid. Tulala si Tang Moxon at Bang Ulong, ang lalaking ito na si Dali ay palaging napakalaki. Ito ay talagang isang alibughang. Ling Xiaoyi at iba pang dogleg, okay. Bagamat sanay na ako, medyo hindi pa rin ako makayanan. Beauty at iba pa, wow, ang astig ng Young Master. Talagang nagiging eroplano siya sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig. Tingnan mo ang level ng isang tao. Hindi ito magagawa. Kailangan nating maghanap ng paraan.
Biglang na-realize ng Angel of Doom na kahit 180 ang IQ niya, parang hindi ito sapat kapag kaharap si Hong Dali. Ang taong ito ay lubos na gumagamit ng puwersa upang talunin ang kasanayan, talagang alam niya kung paano gumastos ng pera. Sampin. Hindi, wala kang bentahe sa pera. Dapat mong bigyang pansin ito ng tiyak. Ang dapat gawin ngayon ay baguhin ang diskarte. Hindi na tayo makapagpapahirap sa pera. By the way, ano ang gusto ng mga babae? Bukod sa mga gwapo, romance pa. Ang bastos na ito na si Hong Dali ay kasing ganda niya sa hitsura, at napakakul din ng pananamit niya ngayon, kaya maaari lang siyang magsimula sa romantikong aspeto. Tiyak na hindi papansinin ng alibughang anak ang mga romantikong bagay. Emotional idiot daw ang lalaking ito, at virgin pa. Birhen. Oo, yun lang. Paano maiintindihan ng isang birhen ang mga babae kaysa sa isang taong hindi na birhen? Kaya bakit hindi ka gumawa ng kaguluhan? Hehe, tignan mo ako. Sa pag-iisip nito, inilabas ni Lucifer ang isang rosas mula sa florera sa gilid, na may pinakamagiliw na ngiti sa kanyang mukha, at magiliw na sinabi sa dilag na may halong lahi, ang pinakamagandang bulaklak ay ibinibigay sa pinakamagagandang tao, kahit na hindi ako may pera, ngunit alam ko na ako ang magiging lalaking pinakamahalaga sa iyo. Kung mabibigyan mo ako ng pagkakataon, hindi mo ako pagsisisihan. Sabi niya at marahang isinubo ang bulaklak sa mixed race beauty. Sa mga kamay. Ang matikas na paggalaw na iyon ay nagpahiyaw sa mga babae sa paligid. Ang dilag ay nakatitig sa kanya ng blanko at bangulong, mahal, seryoso, napakagwapo niya. Napakaganda ng ganting atake ni Lucifer. Binago niya ang kanyang diskarte ng lubos, at ang epekto ay talagang napakaganda. Nang makasalubong ng magkahalong lahi na dilag ang eksenang ito, halatang natulala siya saglit, at bahagyang namula ang mukha. Sa pagkakataong ito, parang natutukso talaga siya. Si Lucifer ay napakagwapo, napaka-elegante, at bihira, napaka-romantiko. Siguro kung pumayag ka sa kanya, tiyak na magkakaroon ng isang napaka-perpekto at magandang pagtatagpo. Kapag ako ay tumanda sa hinaharap, ang oras na ito ay tiyak na sulit na alalahanin. Maging ang maraming babae sa paligid niya ay nagsimulang magsaya, ay pangako mo sa kanya. Ay pangako mo sa kanya. Nagkatinginan sina Tang Moxon, Ling Xiaoyi at iba pa at hininaan ang kanilang boses, magiging mahirap ito. Ang huling alam ni Dali ay romansa. Ang emosyonal na tulala na si Hong Dali ay talagang mahina sa romansa. Ang taong ito ay marunong maglaro sa buong araw, ngunit lahat ng iba ay tila karaniwan. Ngunit malinaw na minamaliit pa rin nila ang sitwasyon ni Hong Dali. Magandang kapatid, ngumiti si Hong Dali at sinabi sa dilag na may halong lahi, gusto kong humingi ng tulong sa iyo sa isang bagay. Ah, anong problema? Makinig ka. Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, ang dilag na may halong lahi ay medyo nataranta at nagtanong, sabihin mo sa akin, kung kaya ko, tiyak na ikalulugod kong tulungan ka. Itinaas din ni Lucifer ang kanyang mga tenga. Nangangailangan ba talaga ng tulong ang lalaking ito mula sa ibang tao? Okay. Meron bang hindi niya kayang lutisin? Bumulong din si Tang Moxon kay Ling Xiaoye, kailangan ba ni Dali ng tulong sa isang bagay? Bakit hindi ko alam? Kakaibang sinabi ni Ling Xiaoye, hindi ko rin alam. Wala akong narinig na anumang bagay na hindi kayang lutisin ng Young Master. Pagkatapos ang susunod na mga salita ni Hong with Dali, lahat ng tao sa paligid niya ay muling lumuhad sa lupa. Pagkatapos, punta ka sa bahay ko. Tiningnan ni Hong Dali ang dilag na may halong lahi at seryosong nagtanong, maaari mo ba akong tulungan na gumastos ng pera? Sa sandaling sinabi ito ni Hong Dali, natahimik ang buong lugar. Sa pagkakataong ito, natahimik ang lahat sa loob ng 2 minuto, at pagkatapos ay sumabog ang buong alak sa isang iglap. Diyos ko, napakagwapo ng estilo ng Young Master na ito. Oo, ito ang tunay na mayaman. Ang pinakamayaman sa mga mayayamang lalaki. Ang astig. Hindi ko na matiis, hihimatayin ako. Sino? Makakapunta ka para iligtas ako, bumagsak na ako. Napakagaling ni Young Master. Ibinuka ni Tang Moxon ang kanyang bibig sa pagtataka, sa wakas ay alam ko na kung ano ang alibughang pattern. Ling Xiaoyi at ang 3 malalaking aso mga binti, talagang hindi matatalo ang Young Master. Walang kalaban sa langit o sa lupa. Asshole. Bastard. Namula ang mukha ni Lucifer sa galit, manloloko ka. Manloloko ka. Hindi kita pinangunahan na gawin ito. Kung gayon ay wala siyang pakialam sa pakikipagkumpetensya kay Hong Dali para sa mga babae. Sumugod siya at niyakap ang hita ni Hong Dali, mayaman na tycoon. Magkaibigan tayo, tycoon. Ang rosas sa kamay ng magkahalong lahi na dilag ay bumagsak sa lupa na may kalampag. Ang dilag na sumuporta kay Lucifer ay natulala, Young Master, ito ay simpleng. Napakagwapo. Pagkatapos ay sumugod din siya, Young Master, mahal kita. Ah, iyon. Lumingon si Hong Dali. Napatingin siya sa kagandahan. Napakataktika niyang tumanggi, napakabait mong tao, pero pakiramdam ko hindi tayo bagay. Magkaibigan pa rin tayo. Tuwang-tuwa ang dilag at napasigaw, ang galing. Hinihintay ko ang iyong mga salita. Hinawakan ito ni Hong Dali, touch your nose. Naloko. Sa oras na ito, pinag-isipan ito ng magkahalong lahi na dilag.
Sa huli, gumawa siya ng napakatamang pagpili. Okay, mahal na nakababatang kapatid, ano ang gusto mong gawin? Kailangan kong pag-isipan ito, nag-isip sandali si Hongdali. Siyempre, hindi niya talaga kaya. Ano ang nangyari sa dilag na ito na may halong lahi? Sa katunayan, nagmamadali siya sa mga stand, bumili ako ng 2 sasakyang panghimpapawid at pupunta sa dagat. Paano kung pumunta ka sa dagat sa amin? Carrier ng sasakyang panghimpapawid. Pinaghalong lahi sa wakas ay nalaman ng dilag ang pagkakakilanlan ng taong nasa harapan niya, ikaw ba ang young master na si Hongdali? Sikat na ba ako? Inalis ni Hongdali ang kanyang mga mata at ngumiti, mukhang ganoon. Ang galing. Napakaswerte ko. Pakiusap-alagaan mo ako sa hinaharap, young master. Maingat na tiningnan ng halo-halong dilag si Hongdali at tuwang-tuwang sinabi, ikaw nga, young master. Ang layunin ng pagpunta ko sa langit sa pagkakataong ito ay hanapin ka. Alam kong wala nang ibang makapangyarihang binata maliban sa iyo. Oh, okay, masiglang tumanggaw si Hong. Lihim na sinabi ni Lucifer sa gilid, walang pangalawang pagkakataon para sa isang alibughang iyon. Anyway, sinamantala ko lang ang pagkakataong ito para makita kung ano ang kanyang gagawin. Sa pag-iisip nito, sumigaw din si Lucifer ng malakas, young master, ikaw ay ako ang araw ang aking gabay na liwanag. Maaari mo ba akong isama? Gusto ko ring pumunta sa dagat. Okay, walang pakialam na sabi ni Hongdali, kung gayon ay sabay na tayo. Hindi maipaliwanag na tinanggap ni Hongdali ang ilan pang tao. Punta ka sa bahay ko at tulungan mo akong gumastos ng pera, okay. Noong gabing iyon, ang classic na pick-up plot ni Hongdali ay na-post online ng audience, at ang buong network ay sa isang iglap, isang napakaraming mayayamang tao ang lumitaw. Nag-iwan ng mensahe ang mga netizens sa ibaba ng video. Baboy ramo sa init, hindi sinasadyang nahulog ng young master ang isang gintong relo sa ilog. Maya-maya, dumating ang Diyos ng ilog dala ang gintong relo ng young master at niyakap ang hita ng young master. Sinabi, Tuhaw, magkaibigan tayo. Siya ay naglalaro ng putik mula pa noong siya ay bata, ano ang mali sa lipunan ngayon? Kapag nakakita ka ng isang lokal na malupit, nakakalimutan mo ang iyong pagkatao, wala kang anumang moral na integridad, at nagsasalita ka pa rin tungkol sa lokal na tycoon sa isang masamang paraan. Mangyaring makipagkaibigan sa akin. Halika, paano ang isang mayamang taong tulad mo? Mangyaring lumayo sa mga hamak na ito at makipagkaibigan sa akin. Tunay na mabuting ulo ng isda, maraming tao ang nagsabi na gusto nilang makipagkaibigan sa mga mayayaman kamakailan. Paano kung makipagkaibigan ka sa isang mayamang tao? Kung palagi kang nagsasamantala sa iba, kailangan mong bayaran ang presyo para sa iyong dignidad, kailangan mong maging sunod sa Neuron, at kailangan mong maging mas mababa kaysa sa iba. Matatanggap mo ito sa sitwasyong ito. Ang mura ba? Anyway, makipagkaibigan ako sa mga mayaman, mangyaring makipagkaibigan sa mga mayaman. Siyempre, ang lahat ng ito ay para sa ibang pagkakataon. Kabanata 514, sa wakas ay handa ng baguhin ang mapa. Sister Xiaoyi, tanong ni Tang Moxen kay Ling Xiaoyi sa mahinang boses habang pabalik, ibinalik talaga ni Dali ang mga taong ito. Sa tingin mo ba talento ang mga taong ito? Maganda ang kapatid na iyon. Siya ay maganda, hindi mas masama kaysa kay Sister Nianwei. Hindi dapat masyadong masama ang mga taong naakit ng Young Master. Hindi sigurado si Ling Xiaoyi, ngunit hindi siya masyadong nag-aalala. Tanong sa seguridad. Si Hong Dali ay nahulog ng napakalalim sa kuwebo nang hindi nawawala ang isang piraso ng mamantika na balat, at wala siyang problema nang makilala niya ang kakaibang pumatay. Talagang hindi siya naniniwala na ang mga taong nakilala niya sa mga bar ay magdudulot ng anumang panganib sa kaligtasan. Kaya't ang iniisip niya ngayon ay halos kaparehong problema ni Tang Moxen, dapat ay makikita mo na ito pagkatapos ng mahabang panahon. Pupunta sa dagat si Young Master, at tiyak na kakailanganin mo ng maraming mandaragat kapag pumunta ka sa dagat. Ilang tao pa ang maaaring talagang kapakipakinabang, iyon ay, iniisip ko kung ano ang galing nila. Sa puntong ito, ngumiti si Ling Xiaoyi at niyakap si Tang Moxen, at nagtanong sa mahinang boses, Miss Zengxen, hindi ka ba nagseselos sa paghiling sa Young Master na akitin ng isang magandang babae? Hindi ako makapaniwala. Hehe, si Dali ay isang emosyonal na tulala, si Tang Moxen ay kumunot sa kanyang cute na maliit na ilong, kung siya ay isang pervert, ang mga kagandahan sa paligid niya ay matagal nang nagdurusa. Sister Yi, tingnan mo, hindi ba lahat ay nasa mabuting kalusugan ngayon? Totoo naman. Kung si Hong Dali ay isang pervert, ang fiancé ni Tang Moxen ang unang papatayin. Sa pag-iisip nito, tinakpan ni Ling Xiaoyi ang kanyang bibig at sinabing tumawa siya ng mahina at sinabing, totoo yan, haha. Si Ling Xiaoyi at Tang Moxen ay naglalakad at nag-uusap sa harap, habang si Hong Dali ay nakikipag-chat din sa magkahalong lahi na dilag at sa Angel of Doom. Magandang kapatid, nakangiting tanong ni Hong Dali sa halong lahi na dilag, ang pangalan ko ay Hong Dali, ano ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Christina, ikinagagalak kitang makilala. Tungkol sa pakikipagkita kay Hong Dali ngayon, Dali, napakasaya pa rin ni Christina. Pagkatapos ng lahat, para kay Hong Dali, isang maalamat na figure, hindi lahat ay may pagkakataon na maging kaibigan niya. Ate Chris, ano ang alam mo?
Nagtanong muli si Hong Dali, pupunta ako sa dagat bukas. Gusto mo bang sumabay sa akin sa dagat upang maglaro? Beach, sikat ng araw, at maraming cute na hayop, gusto kong makahuli ng malaking octopus. Ako, pinulupot ni Christina ang kanyang mga labi. Gumuhit ng isang kaakit-akit na arko, sinadya o hindi sinasadya niyang nagbiro, kaya kung pumatay ng tao, natatakot ka ba kay Young Master Dali? Nang marinig ito ni Christina, halatang gumalaw ang kilay ng Angel of Doom sa gilid, napaka-casual na sumulyap sa kanya, saka tumalikod. Ngunit ang kagandahan ay walang anumang tukana at nakangiting sinabi, nakakatakot ang sinabi ni Miss Chris, natatakot ako. Mabuti ang pumatay ng mga tao, sabi ni Hong Dali na hindi mahalaga, nabalitaan ko na maraming mga pirata sa dagat, at pumapatay sila ng mga tao nang hindi kumukumot. Kung makapatay si Sister Chris, ligtas tayo, haha. Pirata. 2 beses na bamulong si Chris, pagkatapos ay lumitaw ang isang maaraw na ngiti sa kanyang mukha, okay. Tara na sa dagat. Talagang paprotektahan ko si Young Master Dali. Hehe, the best si Sister Chris. Nasiyahan si Hong Dali. Pagkatapos ay tinanong ang anghel ng kapahamakan, ano ang tungkol sa iyo, guwapong lalaki? Ano ang iyong pangalan? Ano ang alam mo? Ang pangalan ko ay Ferguson, ang Angel of Doom ay tumawa at nagkibit-balikat, na itinago ang kanyang tunay na pangalan sa napakasimpleng paraan, sapagkat alam ko kung paano pumili ng mga babae. Hindi ako masyadong magaling sa anumang bagay. Well, hindi ito masama. Tumingin si Hong Dali sa Angel of Doom at naisip, Brother Ferguson. Napakagwapo. Kaya mo bang maglayag ng bangka? Maingat na umiling si Doom Changwo, hindi pa ako nakarating sa dagat. Medyo mahirap iyan, maingat na naisip ni Hong Dali, okay. Hintayin na lang natin iyon. Pupunta tayo sa dagat bukas. Mag-iimpake ng mga gamit si Kuya Ferguson at ang kapatid na ito sa gabi. Magkita tayo sa Chenwei Building bukas ng umaga. Hindi ko pa alam kung ano ang pangalan ng kapatid na ito. Ang pangalan ko ay Mu Yunyun, nakangiting sabi ni Mu Yunyun, ako ay itinuturing na kasintahan ng lalaking ito. Itinago ni Vincent ang tunay niyang pangalan. Bagamat hindi naiintindihan ni Mu Yunyun, isa rin siyang napakatalino na babae. Huwag sabihin kahit kanino, makitungo lang sa Hong Dali ng normal. Kung tungkol sa kanyang mga kapatid na babae at kaibigan, ang ilang mga taong iyon ay natural na hindi nang ahas na makipag-chat kay Hong Dali ng basta-basta, kaya lahat sila ay bumalik ng magkahiwalay syempre, ang alamat tungkol sa pagsundo ni Hong Dali sa mga babae ay dapat na maipahayag ng mabuti. Kaya, hindi sinasadyang lumabas si Hong Dali para mamasyal sa hapon, at sa wakas ay nakakuha ng 3 kakaibang bagong kaibigan. Nang gabing iyon, Suburban Tianjin City, National Security Bureau. Chief, pagkabalik ni Master Dali kaninang hapon, umidlip siya ng 2 oras, at pagkatapos ay pumunta siya sa Gold Inlaid Rose Bar sa ika-4 na palapag ng Tianlong Plaza. Paglabas niya, may kasama siyang 3 tao. Dadalhin daw niya sila sa dagat kasama niya. Sa opisina ng pinuno, sa pagbabalik tanaw, nais kong magalang na iulat ang pinakabagong balita ni Hong Dali. Well, nalaman na ba ng 3 tao ang kanilang pagkakakilanlan? Bahagyang tinapik ng hepe ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. Si Hong Dali ay isang mahalagang figure ngayon. Bagamat ang kanyang swerte sa kargamento ay nakakagulat na malakas laban sa tadhana, kailangan pa rin niyang pangalagaan ang mga isyu sa kaligtasan. Kasalukuyan kaming nag-iimbestiga. Tumingin si Mu sa likod at dahan-daang sinabi, may isang lalaki at 2 babae. Ang pangalan ng lalaki ay Ferguson, ngunit pagkatapos ng aming pagsisiyasat, gumamit siya ng isang pseudonym. Ang kanyang tunay na pangalan ay Vincent Iverson, dahil siya ay isang dayuhan. Kaya maaari lamang naming suriin ang mga balita pagkatapos na siya ay dumating sa langit. Ang eksaktong impormasyon na nakuha sa ngayon ay na si Vincent Iverson ay isang otako, at siya ay nasa isang araw na pinakamahalagang bagay sa muna babae, at siya ay nasa isang relasyon ng muna pinakamahalagang babae. Mu Yunyun maglaro ng magkasama ang larong nilalaro nila ay ang Dreamblade Tower League na binuo ni Master Dali. Well, mahilig siyang maglaro. Ang pangalan niya ay Vincent Iverson. Bulong ng pinuno, isang kakaibang karakter. Bakit mo nilapitan si Hong Dali? Nalaman mo na ba? Speaking of this. Sa pagbanggit sa bagay na ito, lumingon si Mo at hindi napigil ang tumawa o umiyak, nakilala niya si Master Dali dahil sa selos. Anong pinag-uusapan niyo? Nanlaki ang mga mata ng hepe, puno ng hindi paniniwala ang kanyang mukha, nagseselos si Hong Dali sa iba. Sa totoo lang, hindi nito dapat sisihin si Master Dali. Tumingin sa likod si Mo na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha, ang dahilan ng bagay ay isa pang dayuhang kaibigan ng 2 batang babae na nagngangalang Christina. Una, nasa bar si Christina. Naakit ang atensyon ng lahat, hinikayat ng girlfriend ni Vincent si Vincent na magsimula ng isang pag-uusap upang makita kung siya ay magtagumpay. Bilang resulta, si Master Dali ay pumasok sa oras na ito, naisip niya kaagad na siya ay Miss Ang Tang na kagandahan. Naisip niya kaagad na siya ay Miss Ang Tang. Hiniling ni Master Dali na makipag-usap sa akin. Itong mga munting bastos na busog sa pagkain, tumawa ang hepe at pinagalitan, ayos lang, sila talaga. Ngunit muli, itong bastos na si Dali ay marunong makipag-usap sa mga babae. Maaari kang magsimula ng isang pag-uusap.
Hindi lang iyon, nagtagumpay si Master Dali sa huli. Tumingin sa likod si Mo at sinabi ito, at napakahirap pigilan ang tawa, bigla kong natuklasan na si Master Dali ay hindi lamang alibughang, ngunit siya rin ay napakahusay sa pagsisimula ng mga pag-uusap. Oh, sabihin mo sa akin Dali, ang emosyonal na tulala na ito ay talagang nakipag-usap sa isang babae. Ang pinuno ay halatang curious, ano ang sinabi niya? Lumapit si Young Master Dali at ang una niyang sinabi ay, magandang kapatid, maaari ko bang itanong ito? Nahulog mo ba ang gintong ledrilyo? Tumingin si Mo sa likod at napakahusay na ginaya ang pag-uugali ni Hong Dali, ang grupo ng mga tao ay nalilito sa oras na iyon. Itong bastard. The leader laughed, ikaw. Don't tell me, matalino talaga siya. Hahaha. Oo, tumingin sa likod si Mo at tumawa, napakatahimik ng eksena noong panahong iyon. Pagkatapos ay ipinahayag ni Vincent ang kanyang kawalang kasiyahan at binigyan si Christina ng rosas. Sa pagkakataong ito, sinabi muli ni Young Master Dali, magandang kapatid, pumunta ka sa aking bahay at tulungan akong gumastos ng pera. Lumabas ka. Haha. Lalong hinahangaan ko si Master Dali ngayon. Tumingin muli si Mo nang may paghanga, si Master Dali ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Well, biglang tanong ng pinuno, tama. Nasaan si Christina? Ano ang background? Halong Chinese at French, tumingin sa likod si Mo at sinabing, ang ganda talaga. Sandali lang ako nakapunta dito. Yung isa naman, wala pa akong nakikitang problema. Si Mo yun, well, ang background ng pamilya ng babaeng ito ay medyo ordinaryo, ngunit medyo kawili-wili din siya. Siya ay nasaktan sa pag-ibig noon, at siya ay medyo nakakasira sa sarili. Siya ay isang binibini, ngunit siya ay tila hindi masyadong slutty, at siya ay may kaunting pera. At talagang gusto niyang maglaro ng Dreamblade League, at nakilala niya si Vincent nang nagkataon. Natagpuan siya ni Vincent noong siya ay naiinip at nais na may makipaglaro sa kanya, kaya't nagtama ang dalawa at ang kanilang relasyon ay napakabanayad. Kakaiba ang relasyon. Hinawakan ng hepe ang kanyang baba at sinabing, kung wala nang mangyayari, dapat sumama sa amin si Hong Dali upang makita ang carrier ng sasakyang panghimpapawid bukas. Dapat nating bigyang pansin ang kaligtasan ni Hong Dali. Pumili ka ng 300 sa amin na super soldiers na sumakay sa barko at ganap na responsable para sa kaligtasan ni Hong Dali. Kung ang 3 taong ito ay walang anumang panlabas na intensyon, sila ay direktang itatapon sa dagat kung sila ay laging nakatuklas ng anumang kakaibang ugali ni Dali. Okay, naiintindihan ko. Pagkatapos, tumingin si Mo sa likod, ang pinuno ay tumingin sa maliwanag na liwanag ng buwan sa labas ng bintana at bamulong, ang bastos na ito ay handa na sa wakas na baguhin ang mapa. Hindi ko lang alam kung ano ang magagawa niya kapag nakarating na siya sa dagat sa pagkakataong ito. Ito ay talagang isang bagay na inaabangan ng mga tao. Wala na tayong masyadong puwang para sa pag-unlad sa Tianjin City. Ang bastos na ito, sa loob ng ilang buwan, haha. Tungkol sa Resource Chamber of Commerce, dapat ay inilatag na ni Lawson ang halos lahat. Well, isa na lang ang kulang na fuse. Kabanata 515 Christina. Tianjin City West 4th Ring Road, Chubrose Nightclub. Matapos humiwalay sa Hong Dali, lumipat si Christina sa ari-arian ni Hong Dali. Ang Chubrose ngayon ay naging pinakasikat na lugar sa buong West 4th Ring Road ng Tianjin City. Noong nakaraan, ang batang master ng Feng Tian Zaibotso na si Gomoto Hikaru, ay orihinal na nagplano na ganap na palibutan at sugpuin ang mga ari-arian ni Hong Dali, kaya natural din niyang inatake ang Chubrose. Sayang nga pala lahat ng nakuha niya ay para lang gumawa ng damit pangkasal para sa iba. Ngayon lahat ng kasikatan na dinala ng Wubongguang ng libre ay natipon dito. Tutal, Chubrose lang ang kinikilalang high-end na lugar sa West 4th Ring Road ng Tianjin City, dahil dito lang makikita ang mga totoong dilag. Nang umakyat si Christina sa hagdan ng Chubrose, sumalubong sa kanya ang pinaka-propesyonal na waiter. Nang makita niya na si Christina ay isang dayuhang kaibigan, nagsalita siya sa isang tunay na British London accent, hello. Madam, welcome to the Chubrose Nightclub. Sana ang serbisyo dito ay makapagpaparamdam sa iyo na parang simoy ng tagsibol at makuha ang pinakamalaking kaligayahan. Tingnan mo, kahit na ang mga waiter ay napakalakas, kaya hindi na kailangang sabihin ang tungkol sa kalidad sa loob. Salamat, Young Master Dali, sa pagpapahinga mo sa akin dito sa gabi. Ang pangalan ko ay Christina. Si Christina ay naglabas ng baluktot na pirma na ibinigay ni Hong Dali at nakangiting sinabi, Young Master Dali, sinabi niya maaari akong manatili dito magdamag. Dito. Iyon lang po, sandali lang po ma'am. Malaking bagay ang pirma ni Hong Dali. Tumakbo ang waiter para hanapin ang manager nang walang sinasabi. Pagkaraan ng ilang sandali, si General Manager Ye Lei Xiang ay nagalit ng husto. Tumakbo palabas. Ang general manager na ito ay isa na ngayong sikat na tao sa buong West 4th Ring Road ng Tianjin City. Siya ay isang tao na may mahusay na mga kamay at mata. Ginagawa niya ang isang mahusay na trabaho para sa Hong Dali at alam kung paano pasayahin ang kanyang mga bisita. Ang lakas ni Hong Dali ay lumago ng napakabilis, at ang kanyang katanyagan sa mga dignitaryo sa paligid niya ay mabilis ding lumago. Kaya ngayon, maliban kung dumating ang isang tunay na matimbang at gusto siyang lumabas upang batiin siya ng personal, walang paraan.
Ngunit ang iba ay iba, at ang mga taong personal na inayos ni Hong Dali na pumunta ay natural na naiiba. Nakilala ng General Manager si Christina. Una, maingat siyang nagtanong, "Kumusta, Ginang, maaari ko bang makita ang pirma ng Young Master?" Bagamat sinabi ni Christina na inayos ito ni Hong Dali, kailangan pa rin niyang kumpirmahin ito. Okay. Walang problema. Ibinigay ang pirma, tahimik na tumayo si Christina sa isang tabi, naghihintay na kumpirmahin ng kabilang partido. Kinuha ng General Manager ang pirma at tiningnan ito ng mabuti, pagkatapos ay gumawa ng isa pang tawag sa telepono. Pagkatapos ay ang pinakamataimtim na ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, "Nakumpirma ito, Madam." Ayon sa aming karaniwang mga patakaran, ang taong dinala ng Young Master sa unang pagkakataon ay libre ang lahat, at isang gintong VIP card ang ibibigay. Lahat ng mga bibilhin dito ay magiging 30% na diskwento. Okay, pasensya na po sir. Mukhang inaalagaan talaga ni Master Dali ang sarili sa pag-aayos na pumunta rito. Si Christina ay nasiyahan at nakangiting sinabi, "Kung maaari, gusto ko munang uminom." Okay ba iyon? Oo, syempre. Nagmamadaling pinangunahan ng General Manager. Siya ay napakaunawa at hindi nagtanong ng anumang mga katanungan. Si Christina naman, sabi niya habang naglalakad, "Madam, bilang kaibigan ng Young Master, aalagaan ka namin. Kung may kailangan ka madam, tawagan mo lang ang waiter." Okay. Salamat, sir. Mabilis na nakahanap si Christina ng medyo tahimik na sulok, umorder ng 2 baso ng beer, at uminom ng mag-isa. "Kamusta ang pagtatanong mo?" Maya-maya pa pagkaupo ni Christina, dumating ang isang matangkad at payat na lalaki na halos 2 metro ang taas. Ang lalaki ay nakasuot ng maayos na suit at ginupit ang kanyang buhok na halos 1 pulgada ang haba. Nakatayo ang itim na buhok, ngunit ang mga tainga sa magkabilang gilid ay ahit. Mukha siyang mabangis at dominante. "Ang swerte mo." Binago ni Christina ang kanyang magiliw na pag-uugali at mahinahong sinabi, "Ngayon ay pumunta ako sa lungsod upang maglibot, ngunit hindi ko inaasahan na nakilala ko talaga si Hong Dali at naging kaibigan niya." Ngumiti si Christina at sinabi, "Ang alibughang binata na ito ay talagang katulad ng alamat." Wala siyang tukana, ngunit hindi siya nakakainis. "So naging magkaibigan na kayo?" Ngumiti ang lalaki, kinuha ang baso ng alak at humigop, "Saan siya pupunta?" Humanap ng pagkakataon na tawagan siya ng diretsyo. Pagkatapos mabali ang kanyang leeg, "Saan tayo pupunta?" Lumalabas na ang 2 taong ito ang 2 pinakamalakas na tao na ipinadala ng Sand Eagle Organization. Grupo, Q ng mga puso at K ng mga brilyante. "Huwag masyadong impulsive, King of Diamonds," dahan-daang sabi ni Christina, "Queen of Hearts, itong Hong Dali, lagi kong nararamdaman na kahit parang walang puso, napakadelikado at napakadelikado." Delikado. Kung sasalakayin natin siya, hindi naman siya mamamatay, pero tiyak na mapapahamak tayo. Ang iyong intuition ay palaging tumpak. Sumimangot si Fang Piang at sinabing, "Siya ay isa lamang alibughang Young Master. Napakadelikado. Hindi ko masabi sa iyo ng eksakto, ngunit ito ay aking intuition lamang." Saglit na nag-isip si Christina at sinabi, pupuntahan niya ang sasakyang panghimpapawid na binili niya bukas at inanyayahan niya akong pumunta sa dagat kasama niya. Sa palagay ko kung irerekomenda kung pumunta ka, pagkatapos ay makikita natin kung may pagkakataon na gawin ang isang bagay sa barko. Kung walang pagkakataon sa maikling panahon, maghihintay tayo ng dahan-dahan. Pumunta sa dagat kasama siya at gumawa ng isang bagay sa dagat. Ngumiti si Kay at tumango, "Magandang ideya iyon. Ngunit sinabi mo lang na kung walang pagkakataon, maghihintay tayo ng dahan-dahan. Ito ay nagpapaalala sa akin sa palagay mo ba na sa ating pagtutulungan, hindi ka pa rin namin magagawang patayin sa maikling panahon." I drop siya. Hindi ko alam. Umiling si Christina at walang magawang sinabi, "Sa pagkakataong ito, sinasabi sa akin ng aking intuition na ang misyon ay hindi ang uri ng panganib na maaaring makatagpo ng mga bitag. Isang ganap na hindi kilalang panganib. Okay, huwag na nating pag-usapan iyon. Marami akong oras, at hindi naman ako nagmamadali." Ngumiti si Fang Piang, ininom ang natitirang beer sa isang lagok, at sinabing, "Mag-iikot ulit ako." "Ano naman sayo?" "Ako." Sa hindi malamang dahilan, muling lumitaw sa isip ni Christina ang inosenteng ngiti ni Hong Dali. Bumantong hininga siya at dahan-daang sinabing, "Balik muna ako at magpahinga. You can decide where to sleep. Pagbutihin natin ito. Magkita tayo sa baba sa Chenhui Building sa alas 7 ng umaga." "No problem, see you tomorrow," sabi ni Fang Piang at nawala sa karamihan. Kasabay nito, sa kabilang panig ng Tianjin City. "Mahal, ano sa tingin mo ang isusuot ko bukas?" Si Mu Yunyon ay patuloy na nagpalit ng ilang set ng damit, ngunit hindi siya makapagpasya kung alin ang pipiliin. Iyan ay isang aircraft carrier. Kung maaari kang sumakay sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid, dapat mong piliin ang pinakamahusay na hitsura ng mga damit. Kung kukuha ka pa ng ilang litrato at ipopost sa WeChat, ang gwapo mo. Hindi mahalaga kung alin ang isusuot mo, lahat sila ay maganda pa rin. Nakangiting sinabi ng Angel of Doom, "Pumili ka muna ng ilan sa iyong mga paborito, at pagkatapos ay matulog ng maaga. Kailangan kong maging abala sa iba pang mga bagay, at kailangan kong umalis bukas."
Kailangan mo ring maghanda ng isang bagay. Well, okay, huwag kang masyadong magtatrabaho, o hindi ka babangon. Nakangiting hinalikan ni Moyunyon si Lucifer, at pagkatapos ay tumakbo upang tumingin sa salamin. Pagkasara ng pinto, huminga ng malalim si Lucifer. Sa oras na ito, napakaseryoso ng kanyang ekspresyon at bumulong-bulong siya, palagi kong nararamdaman na hindi ganoon ka-simple ang mixed race beauty na nakilala ko ngayon. Siguro dapat kong suriin ang kanyang pinagmulan. Gawin mo lang ito ayon sa iniisip mo. Pupunta ka na sa dagat, kaya dapat handa kang mabuti. Pagbukas ng software na ginawa niya, nagsimulang magtrabaho si Lucifer. Bueno, dapat ay nagpapahinga siya sa tube row sa gabi. Tingnan natin kung saang silid siya unang naruroon. Ang lahat sa internet ay napakahalaga kay Lucifer, isang hacker na may IQ na 180. Sabihin, hindi ito problema. Hindi nagtagal, nahanap niya ang silid kung nasaan si Christina. Well, room 518, tingnan natin kung anong mga sekreto niya. Ilang beses pang tinapik ni Lucifer ang keyboard, sinabi niya na kaya niyang pumatay ng tao. Parang biro iyon, ngunit palagi kong nararamdaman na may katotohanan iyon. Nakumpirma. Magandang kwarto, direktang nagsimulang kumonekta si Lucifer sa satellite signal, at nakita ang lokasyon at numero ng mobile phone ni Christina. Well, Tube Rose Nightclub, room 518, natagpuan ito. Tandaan ang numero ng telepono ni Christina. Pagkatapos ay sinimulan niyang suriin ang lahat ng mga kaibigan sa telepono. Huwag mo itong banggitin, ito ay talagang malinis. Naalala ko lang ang isang lalaki na nagngangalang Levi's. Well, tingnan natin kung ano ang ginagawa ng Levi's na ito. Magpatuloy sa paghahanap, walang nahanap. Pagkatapos magkita, nakita ni Lucifer ang lahat ng kaibigan sa mobile phone ni Levi maliban kay Christina, ang tanging natitira ay kakaibang numero na walang pangalan. Oh, interesting yun. Nag-isip sandali si Lucifer, isa lang ang kaibigan mo. Kung gayon nasaan ang kakaibang numerong ito? Sa patuloy na pagsunod sa mga pahiwatig, mabilis na natagpuan ni Lucifer ang lahat ng mga kontak ng kakaibang numero. Sa pagkakataong ito ay may bahagyang higit pa, 2 tao sa kabuuan. Ngunit hindi pamilyar na numero pa rin ito. Matapos suriin ito, lalo pang nadama ni Lucifer na ang Christina na ito ay hindi simple ang mga kakaibang numerong ito ay hindi kabilang sa parehong bansa. Anyway, wala lang, let's continue checking. Ang 2 taong ito, ang isa ay nagngangalang Charles, ay 3 beses nang nakipag-ugnayan, at ang isa ay nakipag-ugnayan ng 1 beses. Hinawakan ni Lucifer ang kanyang baba, wala sa kanila ang galing sa iisang bansa, Australia, Japan. Nakakamangha. Ano ang sikreto? Patuloy na suriin. Ngunit sa pagkakataong ito, sa wakas ay nalaman ni Lucifer ang isang mahalagang bagay. Nako, napakaraming kontak ngayon. Tiningnan ni Lucifer ang listahan ng kontak na nakadisplay sa screen. Sa harap niya ay ang isa mula sa Japan na una niyang tiningnan, Shiraishi Kazuma, Wada Nakamasa, Gomoto Hikaru, ito kaya ang numero ng mobile phone ng presidente ng Kunifuda Zaibatsu ng Japan, Gomoto Taro. Ito ay talagang isang malaking pagtuklas. Ang nasabing isang matimbang na figure ay talagang inextricably nakalink kay Christina. Tapos yung isa. Tuwang-tuwang din ilaan ni Lucifer ang kanyang mga labi, tingnan mo kung sino ang isa pa. Di nagtagal, nakita ni Lucifer ang listahan ng mga kontak sa kabilang numero, Q of Hearts, K of Diamonds, Black the King of Pitch, the Queen of Grass. Christina is actually the King of Hearts. Sa ganoong pangalan, mamamatay kaya ang 2 taong ito. Kunin. Gumising ng maaga at humingi ng buwan ng tiket. Kabanata 516 na malaking isda at 2 isda. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kagandahan na hindi ko sinasadyang gustong makachat ngayon ay naging isang mamamatay tao. Ang nakakapagtaka pa ay ang mamamatay tao na ito ay inagaw ni Hong Dali at dadalhin sa sasakyang panghimpapawid bukas. At napakalinaw na ang magandang mamamatay tao na ito ay hindi bababa sa 80% malamang na dumating para sa Hong Dali. Huminga ng malalim si Lucifer, ito lang ang pinaka-standard na paraan ng pag-akit ng lobo sa loob ng bahay. Siyempre, nandyan ang aking sarili, ha, mukhang matutuwa ako kapag sumakay ako sa aircraft carrier sa pagkakataong ito. Hindi ko lang alam kung anong antas ng mga pumatay itong si Christina at ang Levi na iyon. Hinawakan ni Lucifer ang kanyang baba at naisip, well, ayon sa kanilang mga code name, K of Diamonds, Q of Hearts, ito dapat sila ang nangunguna sa killer organization. Bukod sa clown, dapat sila ang pinakamalaki. Siguro kung meron. Isang nangungunang mamamatay na kombinasyon, kasama ang hacker na nagtatago sa dilim, at si Hong Dali. Ang walang pusong alibughang anak, si Lin Chuyin, isang tech nerd na walang emotion gene. Gusto ko ito, humalaklak si Lucifer at sinabing, mukhang walang kabuluhan ang gawain ngayon, haha. Ngayong naiintindihan na natin ang karakter, ang sumunod na ginawa ni Lucifer ay ang simpleng pag-impake ng kanyang mga bag. Siyempre, wala siyang masyadong iimpake, kaya nag-impake na lang siya ng 2 set ng damit, chinek niya ang phone niya at USB flash drive na naglalaman ng iba't ibang hacker software na naprogram niya, iyon lang ang ginawa niya. Mabilis ang panahon. Sa pagsikat pa lang ng araw kinaumagahan, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon na sa ibaba ng Chenwei Building.
Sa pagkakataong ito ay masasabing ang lineup ay hindi pa nagagawa. Hinawakan ni Hong Dali ang maliit na Tiger Gundam sa kanyang kaliwang kamay, at ngumiti habang hawak si Satsuma sa kanyang kanang kamay. Si Tang Moxon ay may hawak na isang maliit na pusa sa kanyang mga bisig, at si Lin Chuyin ay may hawak na isang robotic arm dog sa kanyang mga bisig. Well, ito ay maaaring ituring na isang alagang hayop. Si Lin Nainwei ay nagsuot ng salaming pang-araw at may bitbit na maliit na malita. Dinala ni Ling Xiaoyi ang lahat ng malalaking kahon at maliliit na bag sa buong sahig. Hinayla ni Lucifer si Muyunyon. Dinala ni Christina ang Levi's, at mukhang cool ang pinuno sa isang malaking windbreaker. Ang isang malaking grupo ng mga kaklase ni Hong Dali ay nakasuot ng iba't ibang damit at may dalang iba't ibang bag. Young Master Dali, ito ay ang aking kapatid na si Levi, maaari ba siyang sumama sa akin? Hinayla ni Christina ang manggas ni Levi at sinabi kay Hong Dali, 2 taon na siyang mandaragat at hinding-hindi siya magdudulot ng gulo. Ah, talaga? Lumiwanag ang mga mata ni Hong Dali nang marinig niya ito, ang galing. Wala pang kapitan ang barko ko, at siya na ang magiging kapitan noon, hahaha. Nagagawa niya ang lahat ng gusto niya. Si Lucifer sa gilid ay tumingin sa mukha ni Hong Dali at bangulong, sasabihin ko bang tanga ka, o sasabihin kong wala kang puso. Tungkol kay Levi's, tumingin din ang hepe, ngunit wala siyang nakitang espesyal. Ibig sabihin, mas matangkad ng kaunti ang Levi na ito, mga 1.95 metro ang taas, at medyo may proporsyon ang kanyang figure. Siyempre, ang pakiramdam ay isang bagay. Ang dapat gawin ay ibang usapin. Sa madaling salita, kapag nakarating ka sa carrier ng sasakyang panghimpapawid, dapat kang gumawa ng higit pang pag-iingat. Dali, tingnan at tingnan kung nandito ang lahat. Hiniling ng hepe kay Hong Dali na kumpirmahin muli, huwag kang pumunta sa dagat. Mas magiging mahirap na magpadala sa iyo ng pabalik-balik. Bueno, tingnan ko, umalis si Hong Dali tumingin sa kanan at tumingin sa paligid. Pagkatapos ay bigla niyang hinampas ang kanyang noo, halos nakalimutan ko ang pinakamahalagang bagay. Habang sinasabi niya ito, tinanong niya si Lin Chuyin, Chuyin, hindi ba bumababa ang laboratorio natin? Tumango si Lin Chuyin, well, hindi pa. Hong Dali, ilagay ang laboratorio sa carrier ng sasakyang panghimpapawid, ito ay magiging maginhawa para sa pananaliksik. Idiot ka. Ang pinuno ay galit na sinabi, huwag ilipat ang laboratorio, kung hindi, maaari mong alisin ang mga nilalaman. Gaano katagal bago makita ang barko? Hindi pwede yun. Ngumuso si Hong Dali at sinabing, kailangan nating ipagpatuloy ang pag-aaral sa dagat. Hindi naman kalakihan ng laboratorio, hehehehe. Kung titignan ang ekspresyon ng bastos na ito, masasabi mong may pinaplano siya. Hinawakan ng hepe ang kanyang noo nang walang magawa, hihilingin ko ang isang tao na tumulong sa transportasyon. Tayo muna. Aabutin ng halos 1 oras sa pamamagitan ng helicopter. Dumating na ang lahat maliban sa laboratorio. Handa nang umalis. Ang Beijing Port ay matatagpuan sa intersection ng Beijing-Tianjin Urban Belt at ng Bohai Rim Economic Circle. Ito ang maritime gateway sa kabisera ng Tianjin, ang pangalawang pinakamalaking dayuhang daungan sa kalakalan sa Tianjin, at isang mahalagang node na nag-uugnay sa dalawang Silk Roads ng dagat at lupa. Ito ay ang link sa pagitan ng Northeast Asia at Central at Western Asia. Ang Beijing Port ay ang pinakamataas na antas ng artificial deep water port sa mundo. Ang kasalukuyang lalim ng tubig ng pangunahing channel ay umabot sa -22.0 metro, at ang 300,000 toneladang mga barko ay maaaring pumasok at lumabas sa daungan sa pagtaas ng tubig. Ang 2 aircraft carrier na binili ni Hong Dali ay nakaparada dito. Pagtingin ko sa bintana ng helicopter, nakita ko ang 2 sasakyang panghimpapawid na nakaparada sa malalim na lugar ng Beijing Port. Ang 2 sasakyang panghimpapawid na binili niya ay may parehong modelo, mga 200 metro ang layo sa isa't isa, at nakadaong sa pampang. Uncle Chief, gaano kalaki ang agwat sa pagitan ng 2 aircraft carrier na ito at ng pinakabagong aircraft carrier na ginawa ng United States? Sa eroplano, tumingin si Hong Dali sa 2 aircraft carrier sa ibaba ng may kasiyahan at nakangiting nagtanong. Bagamat hindi niya planong lumaban, interesado pa rin siya sa agwat sa pagitan ng 2 sasakyang panghimpapawid na ito at ng mga pinaka-advanced na sasakyang panghimpapawid sa Estados Unidos. Kung hindi masyadong malaki ang agwat, mag-aral at tingnan kung maaabutan mo. Well, maganda naman ang wish niya. Ito na ba ang puwang, hindi na kayanin ng hepe na sirain ang kumpiyansa ni Hong Dali, alam mo tama na. Na walang mga armas at kagamitan ng iyong aircraft carrier. Kung hindi, wag mo nang itanong, medyo malaki ang gap. Okay lang kung malaki ito, tanong ni Hong Dali, sabihin mo lang sa akin, wala naman akong balak makipagdigmaan pa rin. Okay. Tungkol sa mga katangian ng carrier ng sasakyang panghimpapawid ng militar ng US, natural na alam ng pinuno, bilang boss ng National Security Agency, ang pinaka-advanced na aircraft carrier sa US Navy sa kasalukuyan ay ang USS Ford, na siyang susunod na henerasyong Ford-class na nuclear-powered aircraft carrier ng US Navy. Ang pinakamalaking tampok nito ay nilagyan ito ng electromagnetic catapult.
Catapult System, bagong high-power integrated nuclear reactor strip power distribution system, active phased array radar, shipboard na may mga pangunahing naval high technologies tulad ng laser defense system at information grid aircraft carrier, at nilagyan ng F-35 carrier-based fighter jet, masasabing ito ang pinakamakapangyarihang aircraft carrier sa mundo. Oh! Nagpakawala ng mahabang o si Hong Dali, at pagkatapos ay nagtanong, paano ang aking dalawang barko? Ang iyong dalawang barko. Nagkibit balikat ang pinuno, Oki ang shell at ang isa pa. Ang mga makinang pinapagana ng nuclear na binanggit sa nakaraan. Wala nang iba. Paano maibebenta ng Estados Unidos ang mga ito? Sa madaling salita, ang dalawang sasakyang panghimpapawid na ito ay dalawang bakal na shell lamang. Well, ayos lang. Hong Dali. Ito ay hindi isang malaking sorpresa. Anyway, buti na lang may ganito. Hindi niya inaasahan na talagang ibebenta siya ng Estados Unidos ng anumang magandang bagay. Anyway, gusto lang niya ang hitsura ng bagay na ito, napakaganda nito, mas mahusay kaysa sa cruise ship. Sa totoo lang, ang talagang mahalaga sa isang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay ang iba't ibang sistema ng kagamitan nito. Ibinuka ng commander ang kanyang mga labi at sinabing, ang shell lang ay hindi gaanong magagastos. Okay, narito na tayo, handa nang bumaba. Hindi nagtagal, dumating ang helicopter sa isa sa mga aircraft carrier. Sa kalangitan, ang sasakyang panghimpapawid na ito ay mahusay. Ito ay napakamaginhawa upang iparada ang mga eroplano at iba pa. Pagkababa ng helicopter, nakangiting sinabi ng komandante, dali, bigyan mo ng pangalan ang carrier ng sasakyang panghimpapawid na ito. Kung tutusin, sa iyo rin ito. Dapat ay may malakas na pangalan. Malaking isda. Ibinuka ni Hong Dali ang kanyang bibig at sinabi, iyan ang pangalan. Malaki. Malaking isda. Natigilan ang pinuno, kung gayon ang isa pa. Dalawang isda. Tumango si Hong Dali ng may kasiyahan, kung kaya mong lumipad, palitan ang iyong pangalan ng Big Bird. Malaking isda, dalawang isda. Ang mga pangalang ibinigay ng taong ito ay palaging hindi mapagkakatiwalaan. Ang commander ay galit na sinabi, iyan ay isang sasakyang panghimpapawid kung tutuusin. Isang sasakyang panghimpapawid. Ganyan mo pinangalanan ito. Oo. Walang kahihiyang inamin ni Hong Dali, napakasimple at madaling tandaan ng pangalang ito. Kalimutan mo na, kung patuloy mong kakausapin ang lalaking ito, asar ka sa kamatayan. Ang hepe ay nagpasya sa kanyang ulo, ikaw bastard, sige lang at bigyan ito ng pangalang tulad nito, ang aircraft carrier, Big Fish, Airyu. Sigh. Sa oras na ito, bumaba rin ang iba pang mga tao sa eroplano, sabi ni Hong Dali, isang grupo ng mga kaklase din ang tumakbo sa buong deck, nagyaya habang tumatakbo, wow ha 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 ha. It's really a aircraft carrier. Kuya Dali, awesome. Tao rin ako sa isang aircraft carrier, wow ha 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 ha. Masayang tumakbo si Tang Moxon, lumapit siya sa tabi ni Hong Dali at nakangiting nagsabi, Dali, ang galing ng aircraft carrier na ito. Paano mo ito pinaplanong baguhin? Walang bagay sa bagay na ito, isang malaking deck lamang. Bagamat marunong itong magpalipad ng eroplano, nagkukunwari itong walang mga eroplanong nakaparada doon. Minsan, medyo hubad ang pakiramdam. Tumingin si Hong Dali sa paligid at hinawakan ang kanyang baba, bueno, kung paano ibahin ang anyo nito ay isang tanong. Dapat ko bang gawin itong mas lantian at mas palakaibigan sa kapaligiran, o dapat ko bang gawin itong mas sci-fi? Nakakanerbiyos. Ha! Matapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, si Tang Moxon ay natigilan din, Dali, ito ay isang aircraft carrier. Ikaw ba ay greening at environment friendly? Narinig mo na ba ang tungkol sa greening at environment friendly na aircraft carrier? Anyway, walang nakarinig tungkol dito. Oo. Nagliwanag ang mga mata ni Hong Dali, ang isa ay berde at environment friendly, at ang isa ay sci-fi futuristic, ha 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 ha. Bumili ako ng dalawang aircraft carrier ng sabay-sabay, na napakatalino. Sa pagkakataong ito, nakikinig din ang hepe. Natigilan siya, ikaw bastard, sabi mo gusto mong gawing sci-fi itong aircraft carrier, at naiintindihan ko iyon, pero sinabi mo na ito ay berde at environment friendly. Hindi ka magtatanim ng mga puno sa bagay na ito, hindi ba? Ang pagtatanim ng mga puno sa sasakyang panghimpapawid ng sasakyang panghimpapawid na afforestation ay nanggigigil sa pag-iisip tungkol dito. Paano ako magtatanim ng mga puno? Hindi yun naaayon sa aking pagkakakilanlan. Pero ayaw niya. Maingat na umiling si Hong Dali, ang ideya ko ay gawing parang isla ang carrier ng sasakyang panghimpapawid na ito, na may mga halamang nakatanim dito. Magtanim ng mga puno ng nyog, maghukay ng swimming pool, maglatag ng ilang beach, at iba pa. Magiging kawili-wili iyon. Napatulala ang lahat. I-convert ang isang aircraft carrier sa isang artificial na isla. Nakatanim dito ang mga puno ng nyog, at naghukay ng swimming pool para ay semento ang dalampasigan. Nakarinig ako ng mga alibughang tao, ngunit wala pa akong narinig na isang alibughang tulad mo. Kabanata 517 naglalaro ng football sa isang aircraft carrier. Ang carrier ng sasakyang panghimpapawid, na tinutukoy bilang sasakyang panghimpapawid, o sasakyang panghimpapawid, ay isang malaking barkong pangibabaw na may sasakyang panghimpapawid na nakabatay sa carrier bilang pangunahing sandata ng labanan.
Ang katawan ng barko ay karaniwang may malaking deck at mga isla na matatagpuan sa kaliwa at kanang bahagi. Ang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay karaniwang ang pangunahing barko ng isang aircraft carrier battle group. Ang ibang mga barko sa fleet ay nagbibigay ng proteksyon at supply nito, habang ang aircraft carrier ay nagbibigay ng air cover at long-range strike capability. Ngayon, ang mga carrier ng sasakyang panghimpapawid ay naging isang kailangang-kailangan na sandata para sa mga modernong hukbong dagat at isa sa pinakamahalagang barko sa pakikidigmang pandagat. Umaasa sa mga carrier ng sasakyang panghimpapawid, ang isang bansa ay maaaring magsagawa ng panggigipit ng militar at magsagawa ng mga operasyon na malayo sa teritoryo nito nang hindi umaasa sa mga lokal na kondisyon ng paliparan. Sa makatuwid, ang sasakyang panghimpapawid ngayon ay naging isang kailangang-kailangan na sandata para sa modernong hukbong dagat at naging simbolo rin ng komprehensibong pambansang lakas ng isang bansa. Sa orihinal, bumili si Hong Dali ng dalawang sasakyang panghimpapawid. Kung maayos na binago ang mga ito, maaari silang ituring na makapangyarihang mga sandata. At least, walang magiging problema sa pananakot sa mga nakapaligid na bansa na laging gumagawa ng maliliit na galaw. Ngunit talagang sinabi ni Hong Dali na gagawin niya ang isa sa kanila bilang isang artificial na isla para sa paglilibang at libangan. Gusto mo bang maglagay ng resort sa isang artificial na isla sa dagat? Iyan ay isang sasakyang panghimpapawid, higit sa 300 metro ang haba at 100 metro ang lapad, na may kabuang-kabuang higit sa 30,000 metro kwadrado. Kung ito ay gagawing isang isla at pagkatapos ay maglakbay sa buong mundo, kung ito ay itinuturing na isang hindi maunlad na teritoryo ng hindi kilalang mga tao, ito ay magsisimula ng isang digmaang pandaigdig. Isipin ito, ang mga mangingisda na nangangisda sa dagat, ang dagat ay kalmado sa malayo, at pagkatapos ay isang isla ang biglang lumitaw kung ito ay magagawa ng maayos sa kalagitnaan ng gabi, ito ay matakot sa mga tao sa kamatayan. Pati ang Angel of Doom sa gilid ay natulala. Ang Hong Dali na ito ay talagang naglakas loob na mag-isip tulad ng alamat. Ikaw bastard, kung gagawin mo itong isla, kailangan mong ituring ito bilang teritoryo ng iyong sariling bansa at alisin ito. Ang pinuno ay tumalo ng malakas, bukod, magkano ang halaga ng lupa para sa isang malaking sasakyang panghimpapawid? Punan ito. Magkano ang gastos sa pagsasaayos at pagtatanim ng mga halaman sa itaas? Siya ang orihinal na nag-isip. Kung makuha ni Hong Dali ang aircraft carrier, tiyak na may gagawin siya. Kung may lalabas na bagong teknolohiya, ito ay ganap na mabubuo ang Hong Dali ay tiyak na hindi makakagawa ng ganoong uri ng kakaibang mataas na teknolohiya. Pero ngayon daw gusto niyang magtayo ng artificial island. Ang layunin ay para sa sikat ng araw, dalampasigan at mga puno ng nyog. Maggastos ka lang ng konting pera. Mga walang kwentang bagay yan, mga bagay na walang kwenta, hehe. Hindi napagtanto ni Hong Dali kung gaano ito kaaksaya, at labis siyang nasiyahan dito. Bueno, ang malaking isda na ito ay gagamitin bilang isang artificial na isla, at gagamitin ko ito upang tamasahin ang lamig sa tag-araw. Marahan na bamantong hininga si Tang Moxon sa gilid, malamang na naayos na ang usaping ito. Ngayong natapos na nating pag-usapan ang malaking isda, natural na ang susunod na hakbang ay ang dalawang isda. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at tiningnan ang mekanikal na braso na hawak ni Go Ben sa mga braso ni Lin Chuyin. Bigla siyang ngumiti at sinabing, "Naku, kailangan umasa ni Eryo kay Dog Ben. Go Ben, maaari mo bang gawing carrier ng sasakyang panghimpapawid si Eryo?" Ang mekanikal na braso na si Go Ben ay inilagay sa lupa mula sa mga braso ni Lin Chuyin. Sumagot siya, "Kailangan ko ng mga guhit, young master. Hanggat may mga detalyadong guhit ng disenyo, kayang lutisin ito ni Go Ben para sa iyo." Well, ang robotic arm na ito ay maaasahan pa rin. Siyempre, ang hindi mapagkakatiwalaan ay hindi kayang magdisenyo ng mga bagay si Go Ben ng mag-isa, ipapatupad lang niya ang mga utos ni Hong Dali. Ayan na. Nakangiting tumanggo si Hong Dali, "Pagbalik ko, pag-aaralan namin ni Hatsune ang ilang mga guhit." Well, oo nga pala, Go Ben, pakiramdam ko hindi ka sapat, bakit hindi ka gumawa ng ilang mga kopya? Okay, sir. Direktang sumang-ayon si Go Ben, wala itong problema ngunit kailangan kong mag-install ng isa pang braso. Ang isang braso ay palaging hindi sapat, at hindi ko mahawakan ng mga bagay ng matatag. Hong! Malakas niyang pinitik ang kanyang mga daliri. Direkta siyang gumawa ng desisyon, kung ganoon ay naayos na. Hahaha. Mga kaibigan, naghahanda na tayo ngayon sa dagat. May nakalimutan ka pa ba? Kung hindi, hintayin natin na may hatid ito ng laboratorio ng Hatsune ko. Fair na. Okay. Sa kabutihang palad, mayroong isang sci-fi aircraft carrier, at sa wakas ay natagpuan ng pinuno ang ilang psikolohikal na balanse. Binata, kung kailangan mo ng anumang mga materyales, maaari mo lamang akong tanungin. Nako, nakakahiya naman. Well, napakamot ng ulo si Hong Dali, gusto kong sayangin. Gusto kong gumastos ng pera. Nakakatamad bumili na lang. Aba, bumili na lang muna tayo ng 100 toneladang bakal na plato. Sa tingin ko, magagamit ito sa renovation mamaya. Umakyat. May mga welding rods, steel pipe kaya mga kagamitan sa pagmamanupaktura. Kung wala kang sapat, bilhin ang mga ito mamaya. Welding rod. Mga kagamitan sa paggawa ng bakal na tubo. Ship.
Mukhang plano talaga nitong maliit na bastard na ito na bumuo ng teknolohiya. Napangiti ng husto ang hepe na hindi niya maisara ang kanyang bibig, walang problema. Talagang walang problema. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Kung kulang ang tao, dadalhin ko sa iyo ang lahat ng pabrika. Kung may kailangan ka pa, sabihin mo lang kay Huey at ako ang mananagot sa pagpirma nito. Well, that's about it. Hinaplos ni Hong Dali ang kanyang baba at nag-isip muli, mukhang sapat na ang mga ito sa ngayon. Ayan, tatawagan ko na sila. Ang pinuno ay ngumiti na parang krisantemo, kung ano man ang gusto mo, gawin mo lang ito ng paisa-isa. May iligtas mo ang iyong sarili sa gulo, at may iligtas kita sa hirap ng pabalik-balik. Pumunta siya upang tumawag, ngunit nang bumalik siya pagkatapos ng tawag, siya ay lubos na nanlumo. Kinaweyan ni Hong Dali ang kanyang mga kaklase, mga kapatid. Pumayag ang pinuno na maghatid ng mga materyales sa atin. Tinatayang wala pang 2 araw, lahat ay makakapaglaro na ng football sa sasakyang panghimpapawid. Isang grupo ng mga kaklase ni Hong Dali, napakalakas ni Brother Dali. Naglalaro ng football sa sasakyang panghimpapawid, matagal ko nang gustong gawin ito. Para sa kapakanan ng Diyos. Gustong-gusto ng commander na sakalin si Hong Dali hanggang mamatay, ngunit sa kabutihang palad ay hindi siya nagtagumpay sa huli, kalimutan mo na ito, bastard. Magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Sa gabi, sakay ng aircraft carrier na Big Fish. Si Christina, Q of Hearts, at Levi's, K ng Diamonds, ay nakaupo sa isang sulok ng aircraft carrier deck, nagbubulungan tungkol sa nangyari noong araw. Kita mo, Hong Dali, ang alibughang young master na ito, ay talagang hindi isang ordinaryong kakaibang tao. Gustong matawa ni Christina nang banggitin niya ang sinabi ni Hong Dali noong araw, gusto talaga nilang gawing artificial island ang aircraft carrier para sa summer vacation, at kailangan din nilang manatili sa aircraft carrier play football. Sa pagkakataong ito may natutunan ako. Tumingin si Levi sa mga manggagawang nagwe-welding ng mga safety railing sa paligid ng kubyerta, at walang magawang nagkibit-balikat, sa totoo lang, medyo nag-aatubili akong magsimula ngayon. Alam mo naman na fan ako noon pa man. Ang kakayahang maglaro ng football sa isang aircraft carrier ay talagang hindi ka panipaniwala kapag naiisip ko ito, at inaabangan ko rin ito ang laki ng haba ng football field na eksaktong 65 metro ang lapad nila. FIFA. Mahirap maghanap ng football field na ganito ang pamantayan. Buntong hininga. Mahinang bumantong hininga si Christina, mukhang kailangan pa nating maghintay ng kaunti para makabalik sa punong tanggapan. Pagkatapos niyang matapos, muli siyang tumawa, pero inaabangan ko talaga ito. Palagay ko kung papatayin ko siya ng ganito, huwag na nating sabihin kung magtagumpay ito. Kahit na magtagumpay ito, napakahirap ng ganoong imaginative na alibughang estilo sa hinaharap. Sayang talaga at hindi na tayo magkikita pa. Paano na tayo? Maghintay. Wala naman akong tutol. Humalaklak si Fang Piang, nag-aalala pa rin kami tungkol sa araw na ito, kaya hindi na kami kailangang mag-alala. Iyon ang ibig kong sabihin. Habang nag-uusap silang dalawa, may boses na sumalubong sa kanila mula sa likuran, "Hi, beauty, handsome guy, what are you talking about? As a good friend, do you mind if I come too?" Napalingon sina Tina at Levi's, at ang lalaking dumating ay may gininto ang buhok at may kakaibang birthmark sa isang gilid ng pisngi ay walang iba kundi si Ferguson, ang anghel ng doom na si Vincent Iverson, na sumakay sa barko kasama nila. Oo naman. Ngumiti si Christina at tinapik ang deck sa tabi niya, takot ka ba sa taas? Hindi maliit ang taas dito. Medyo. Ngumiti ang anghel ng kapahamakan at umupo sa carry katabi ni Stina, buti na lang hindi siya nakatambay na nakaindayog ang kanyang mga paa tulad nilang dalawa, ngayon ay nakita ko na ang alibughang estilo ni Young Master Dali. Sa totoo lang, sa tingin ko ay mayroon pa akong kaunting pera. Ngunit malinaw naman, kung ikukumpara sa Young Master, maaari lamang akong ituring na isang pulubi. Nang marinig ang kanyang sinabi na kawili-wili, tinakpan ni Christina ang kanyang bibig at ngumiti, hindi naman masama, kung tutuusin, napakaraming alibughang anak ang ganito sa mundo. Isa lang ang ganito. Pumunta ako rito dahil sa kanyang reputasyon, ngunit hindi ko inaasahan na magiging mabuting kaibigan ako ng Young Master pagdating ko rito. Nakahiga lang si Lucifer sa deck ng aircraft carrier. Matapos mabilad sa araw ang kubyerta sa araw, umiihip ang malamig na hangin, at tama ang temperatura, kaya napakakomportableng humiga si Lucifer sa kasiyahan at nakangiting sinabi, inaasahan ko ang susunod na mangyayari. Kahanga-hanga lang ang imahinasyon ng Young Master. Oy, sa tingin mo, gagawin talaga ito ng Young Master? Ang barko ay ginawang artificial island. Sa tingin ko ito ay halos pareho. Sumasang-ayon si Christina sa puntong ito, yung isa. Tungkol naman sa sci-fi style, ano ang magiging hitsura nito? Isang spaceship. Isang star battleship. Talagang. Tumanggo si Lucifer, ang pagiging bukas palad ni Young Master ay palaging pinag-uusapan, sa palagay ko ay walang mali dito. Nang sabihin niya ito, sinadya o hindi sinasadyang sinabi niya, pagdating natin sa dagat, hindi ko alam kung saan balak pumunta ng Young Master. Kung lalabas ba siya sa saklaw ng kaharian ng langit, makakatagpo ba siya ng mga pirata? Oh, by the way, Mr. Levi's, I heard have you ever been a sailor?
Have you ever encountered pirates? Is there any risk to be, Carrier B so would be robbed the aircraft right? Kung makatagpo natin sila, ang pinakamahusay na solusyon ay i-twist off ang kanilang mga ulo. Pagkatapos sabihin ito, tumingin siya kay Lucifer at idinagdag, hindi na kailangang magkaroon ng anumang psikolohikal na pasanin, kahit na ang pinakamabait na mga kamay ng mga pirata na iyon mayroong 12-dosenang mga buhay, at ang pagpatay sa kanila ay isang magandang bagay para sa sangkatauhan. Chapter 518, ilipat din natin ang school dito. Sa loob ng isla sa kanang bahagi ng carrier ng sasakyang panghimpapawid. Ito ang command center ng buong carrier ng sasakyang panghimpapawid. Siyempre, binuwag ng United States ang lahat ng mahahalagang kagamitan, kaya mukhang walang laman ngayon nagsisilbi lamang itong pansamantalang lounge ng Hongdali. Ipinatong ni Hongdali ang kanyang ulo sa kondongan ni Li Nianwei. Ay nakikinig sa ulat ni Ling Xiaoyi sa pinakabagong balita. Young Master, tumingin si Ling Xiaoyi sa notepad sa kanyang kamay at sinabi, ang kasalukuyang pagbili ng ilang kagamitan sa pagmamanupaktura tulad ng bakal, welding rods, pipe ng bakal, chips, at iba pa. Ay nagkakahalaga ng kabuuang 1,200. Ang paunang puhunan para sa pagdadala ng lupa, mga damuhan, mga tabing dagat, paggawa ng mga swimming pool at pagtatanim ng mga puno ng nyog ay humigit kumulang 32 milyon, at iba pang mga susunod na pamumuhunan ay naniniwala ako na kasalukuyang resulta ng kalkulasyon ng pamumuhunan. Ang mga bagay na ito ay makukuha sa lalong madaling panahon. Ang kabuuan ay mas mababa sa 50 milyon. Si Hongdali ay hindi nasisiyahan sa resulta, masyadong maliit ito. Maaari ba itong maging higit pa? Mas mababa sa 50 milyon ang maaaring ipagpalit sa 4 na attribute point. Walang sapat. Ikaw bastard, kulang pa ba ang 45 milyon? Ang hepe ay bamulong sa gilid, iyan ay 45 milyon, sapat na para sa maraming tao na gumugol ng ilang buhay. Ginastos mo lang ang iyong pera at pumasok ng hindi kumukurap. Ito ay talagang isang maliit na kulang. Nagpout si Hongdali, kaya lang, dahan-dahan ko itong gagastusin sa hinaharap. Oo nga pala, Xiaoyi, tandaan mo ito at magtayo ng stand sa labas ng football field pagbalik mo. Aisil ang tuktok, at ang islang ito ng barko ay gagamitin bilang isang VIP room. Hindi makatawa o umiyak si Ling Xiaoyi, at sa wakas ay tumango na lamang siya, okay, young master, at isulat ito sa notebook. Tinakpan ng pinuno ang kanyang mukha. Okay, nagsimula na naman ang bastos na ito. Oo nga, pagkatapos sabihin ito ni Hongdali, nagpatuloy siya sa pag-aayos, bumili ng ilang high-end na hotel sa labas ng stadium, hindi bababa sa 6 na bituin at pataas, direktang konektado sa ilalim ng carrier ng sasakyang panghimpapawid, at pagkatapos ay kumuha ng ilang mga bintana sa ibaba ng carrier ng sasakyang panghimpapawid. Makikita mo ang tanawin sa dagat, Ito ay medyo pattern. Isang malaking hotel sa isang aircraft carrier. Diretso sa ilalim ng tubig, makikita mo ang mga isda na lumalangoy sa dagat. Ang alibughang anak na ito ay talagang nangangahas mag-isip. May mga stadium at high-end na hotel, at natural na ang susunod na hakbang ay sikat ng araw at mga beach. Kaya nagpatuloy si Hongdali sa pag-aayos, pagkatapos ay lagyan ng buhangin ang paligid. Magtanim ng iba't ibang puno at bulaklak, at gumawa ng beach volleyball o kung ano paman. Siya nga pala, palawakin ang deck ng aircraft carrier. Ano ang tinatawag na draft o kung ano? Palakihin ito. Magtatayo tayo ng isang artificial na isla at magkakaroon ng ilang lugar ng pangingisda sa tubig. Pag-isipan ko ito. Sinabi ito ni Hongdali, nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagpatuloy, bueno, kailangan nating maglibot. Kung saan ang ibang mga barko ay dumaong, siya nga pala, ay nagtatayo ng isang sea restaurant, tawagin itong All Blue. Gawing stadium, high-end na hotel, beach volleyball, at sea restaurant ang carrier ng sasakyang panghimpapawid. Ang pinuno ay nagpatuloy sa pag-ungol, ang bastos na ito ay talagang hindi isang ordinaryong overkill. Anyway, nakita niya ito ngayon. Okay. Desididong itinala ito ni Ling Xiaoyi na may malamig na pawis sa kanyang ulo. Sa makatuwid, ang disenyo ng artificial na isla na Big Fish ay maaaring ituring na kumpleto. Susunod ay ang sci-fi area. Tinanong ni Hongdali ang hepe, ano ang tungkol doon, tiyuhin chief, plano kong kumuha ng ilang mga high-end na armas para sa area, ilang mga bagong armas, ilang railgun, laser weapons, intercontinental missiles. Nasa akin ang lahat. Kunin mo na. Kung hindi ka sapat, hindi ako makakapag-hello kahit kanino. Sa wakas, napag-usapan niya ang tungkol sa sci-fi aircraft carrier, ngunit bakit niya ito nasabi ng hindi maganda? Anyway, gusto siyang sampilan ngayon ng hepe, bastos, sa tingin mo ba repolyo ang mga iyon sa tabing kalsada at mabibili mo hanggat gusto mo? Mga national key projects yan, hindi mo makukuha sa paghingi lang. Hindi mo ba maibibigay? Bumantong hininga si Hongdali at nagsimulang magbanta, sinabi ko lang na ayaw ko sa walang kwentang ranggo ng militar na ito. Wala akong makukuha rito. Ano ang silbi nitong ranggo ng militar? Ibabalik ko ito sa iyo. Huminga ng malalim ang pinuno. Gustong-gusto niyang sakalin hanggang mamatay ang bastos na ito, pero ang problema, naiisip lang niya.
Sa huli, wala pa ring pagpipilian ng komandante kundi ang mangyaring sabihin sa akin ang isang bagay na maaasahan. Sa katunayan, wala talagang maibibigay sa iyo ang mga sandatang iyon. Ang problema ay kulang ang kapangyarihan ng carrier ng sasakyang panghimpapawid mo. Ang electromagnetic gun ay nangangailangan ng malaking halaga ng elektrikal na enerhiya, at ang generator ng aircraft carrier na ito. Kinagat ni Hong Dali ang kanyang mga labi. Hatsune, may mga bagong armas ba? High-end sila. Napaka-klase nila. Tinatakot nila ang mga tao kapag naririnig nila ang kanilang mga pangalan. Si Lin Chuyin, na gumagamit ng computer, ay tumalikod pagkatapos marinig ang mga salita ni Hong Dali. Nag-isip siya sandali at pagkatapos ay sinabi, ang mga bagong konsepto na armas ay tumutukoy sa isang bagong uri ng mga armas na sa panimula ay naiiba sa tradisyonal na mga armas sa mga tuntunin ng mga pangunahing prinsipyo, mapanirang kapangyarihan at mga pamamaraan ng labanan, at nasa ilalim pa rin ng pag-unlad o paggalugad. Gao ang pag-unlad ng teknolohiya ay nagdudulot ng malalaking pagbabago sa mga sandata at kagamitan ng militar, at nagbubukas din ng malawak na mga prospect para sa pagbuo ng mga bagong di-nuclear na sistema, magiging bago at mas mapapaunlad ang mga armas na ito. Ng armas ay tinatawag na bagong konsepto ng sandata. Ang mga bagong konseptong armas na maaaring gawin ayon sa teorya ay nahahati sa mga sandatang laser, high-power microwave weapons, particle beam weapons, electromagnetic launch weapons, kinetic energy interceptors, weather weapons, at network weapons. War weapons, particle gene weapons, beam energy weapons, at iba pa. Matapos sabihin ito ng batang babae, tumingin siya kay Hong Dali at sinabing, kung hindi, maaari nating isaalang-alang ang paggawa nito. Eto na. Ang pangunahing palabas ay narito na. Ang pinuno ay tumawa ng 2 beses sa kanyang puso, at pagkatapos ay mukhang labis na bigo, Dali, hindi dahil hindi ko ibibigay sa iyo ang mga ito. Ang susi ay ang may-ari ay walang anumang labis na pagkain. Ginagawa rin namin ang mga sandata na ito, ngunit nakakalungkot na ang pag-unlad ay hindi masyadong mabilis. Kung talagang nababalisa ka, Dali, bakit ayaw mo akong makakuha ng higit pang mga armas para sa iyo? Ikaw, tulad ng malalaking dami. Ano sa tingin mo? Hindi ko alam kung ano ang mapapala ko noon. Bagong konsepto ng armas. Isang bagong super conventional na armas. O makabuo ng ilang hindi inaasahang armas. Kahit anong sabihin mo, hindi ka mabibigo, sigurado yun hindi kumakain mag-isa ang lalaking ito. Okay, Hong Dali. Ay medyo nabigo. Pagkatapos magbuntong hininga, sinabi niya, kunin muna natin ang tig-100 sa bawat napakagandang mandirigma at mga tangke, at titingnan ko kung may magagawa akong mabuti. Lalabanan ni Maang Langit. 100 fighter jet at 100 tank. Nakasalalay ako sa kung magkano ang kabuuan ng ating langit. Ang pinuno ay talagang nag-alinlangan sa pagkakataong ito, maaari kong bawiin ang dami, ngunit ang problema ay hindi kasya ang carrier ng sasakyang panghimpapawid. Napakalaki lamang ng lugar. Bagamat hindi maliit ang carrier ng sasakyang panghimpapawid, nais nitong magdala ng 100 fighter, maliban kung kailangan nilang isalansan. Okay, alam din ni Hong Dali na tama ang commander. Ang aircraft carrier na ito ay malamang na hindi kayang tumanggap ng napakaraming eroplano, kung gayon, kumuha muna tayo ng 20 fighter jets. Gagamitin ko sila. Nandito ako para kunin ang mga bisita. Maghihintay ako kung kailan gusto ng mga magulang ko na kunin sila. Bastos ka, seryoso ka bang sumama sa akin? Galit na sinabi ng hepe, plano mo talagang gumamit ng fighter jet para kunin ang mga bisita. Oo. Iyan ay isang fighter jet. Nagkakahalaga ito ng 20,000 hanggang 30,000 yuan para lamang sa isang pag-alis. Hindi ka ba maaaring gumamit ng helicopter upang kumuha ng pasahero? Tumitig si Hong Dali, hindi mo ba naiisip na nakakahiya? Don't tell me, may sense yung sinabi niya, but I was speechless. Ang pinuno ay nabulunan ng mga salita ni Hong Dali sa mahabang panahon, at natagalan bago siya tuluyang bumagsak, ikaw bastard, napakalupit mo, 20 laban ay 20 laban lang. Pagkatapos sabihin iyon, tinakpan niya ang kanyang mukha at tumakbo palayo, bumubulong habang naglalakad, ang bastos na batang ito, kung mananatili pa ako sa kanya, magagalit ako at magiging dimensya. Pagkaalis ni Chief. Umupo si Tang Moxon sa isang tabi at tinulungan si Lin Chuyin, at nagtanong, Dali, may magagawa pa ba tayo sa 2 sasakyang panghimpapawid na ito? Pakiramdam ko ay hindi sapat ang paggawa lamang ng mga artificial na isla at mga carrier ng science fiction. Ang susi ay ang 2 pagbabagong ito. Hindi ito magagawa sa maikling panahon. Well, totoo iyon. Sabi ni Hong Dali, hinaplos ang kanyang baba at iniisip ito. Tama si Tang Moxon. Kung ito man ay ang pagbabago ng isang artificial na isla o ang pagbabago ng isang science fiction mothership, hindi ito maaaring gawin ng mabilis, mula sa ilang buwan hanggang 1 taon at kalahati. Ngunit ang problema ay isang estudyante pa rin si Hong Dali ngayon, at kailangan pa niyang pumasok sa paaralan pagkatapos ng holiday na ito. Oo, nagliwanag ang mga mata ni Hong Dali, ilipat na rin natin ang paaralan dito. Itatayo muna ang science fiction na lungsod sa labas ng bundok Tianjin, sige, dito muna tayo magtayo ng paaralan, tawagan ang lahat ng guro,
at lahat ng mga mag-aaral, sa palagay ko sapat na ang espasyo kung hindi sapat, dagdagan pa natin. Tang Moxon, Ling Xiaoyi, Li Nianwei. Well, ang taong ito ay talagang karapat-dapat na maging isang maalamat na tycoon. Ang lakas talaga ng loob niyang gawin lahat ng gusto niya. Ilipat ang buong Tianjin Noble School sa barko, at pagkatapos ay maglakbay sa buong mundo habang pumapasok sa mga klase. Naku, nakakatuwa, hindi ba? Ngayon na handa na kaming ilipat ang paaralan sa carrier ng sasakyang panghimpapawid, natural na ang susunod na hakbang ay ang pinakamahalagang gusali ng Chenwei. Oo naman, ginawa ni Hong Dali ang desisyon ng walang sabi-sabi, ilipat mo rin ang buong Chenwei building dito. Well, ang laboratorio ang pinakamahalaga, ilagay ito sa Aereo. Ang Kaiwei Film at Television ay lilipat sa isda. Lumipat ka muna dito. Dalawa, ang iba ay depende sa sitwasyon. Well, sinabi ng hepe noon na sa wakas ay babaguhin na ni Hong Dali ang mapa. Bilang resulta, walang awa na binago ang produktong ito, at pinalitan ito ng napakalaking mapa teritoryo ng Hong Dali ang buong karagatan ng mundo. Oo naman, ang layunin ng manlalakbay ng oras ay maabot ang dagat ng mga bituin. Kaya't pagkatalikod ni Hong Dali, bamulong siya habang natutulog, mula ngayon maaari na tayong maglakbay sa buong mundo, ito ay mabuti, ito ay mabuti. At pagkatapos ay nakatulog. Kabanata 519, ang pambihirang buhay ng pinuno ng estado. Tianjin City, Tianhai Real Estate Company. Malaking conference room. Nandoon ang buong top management at sales staff ng Tianhai Real Estate Company, at may daan-daang tao na nakaupo sa isang malaking conference room. Kumusta ang tirahan na ginawa namin sa labas ng bundok Tianjin? Umupo si President Li Yuanshou sa conference table at tumingin kay Xiao Huang, ang executive ng kumpanya na nakasuot ng khaki suit sa kanyang harapan, at sinabing, naaalala ko, ayon sa kahilingan ng Young Master, dapat ay halos matapos na ang residential building natin doon, tama ba? Napakagaling ng Young Master, hindi ka dapat magkamali, alam mo ba? Si Pangulong Li ay nakasuot pa rin ng bilog na lumang sombrero. Nakasuot siya ng salamin, may throwback sa kanyang 28 part hair, at may kaunting bigot pa rin sa itaas na labi, hindi pa rin nagbabago ang matandang lalaki. Ang lahat ay umuunlad ng maayos sa ngayon. Iniulat ni Xiao Huang Zinwei, at ang pag-unlad ay napakabilis, at ito ay umabot na sa huling yugto. Ang ating mga tao ay nagsusumikap ng husto, at nakilos nito ang langit at lupa at ang Jade Emperor. Naniniwala ako na ito ay matatapos sa loob ng ilang araw. Maaari naming tapusin ang mga bagay-bagay at pagkatapos ay maghanap ng isang bagong proyekto kasama ang Young Master. Hindi masama, hindi masama. Tumawa si Yuan Shou at sinabing, naku, matagal na akong hindi nagpapakita sa proyektong ito. Hindi ko alam kung kinuha na ito ng Young Master. Nakalimutan ko. Nag-isip siya sandali at sinabing, well, kapag natapos na ang proyektong ito, makikipag-ugnayan kami sa Young Master. Oo, ang pagganap ng kumpanya ay tiyak na gaganda ng gusto pagkatapos na ang lupaing ito ay ganap na may tayo. Nakita na si Pangulong Li ay medyo nasiyahan sa kasalukuyang sitwasyon, si Xiao Huang ay napakasaya rin. Ito ay maaaring ituring na kanyang tagumpay. Medyo nasiyahan din ang mga empleyado ng kumpanya sa ibaba. Tinatayang malapit na ang araw ng promosyon at pagtaas ng sweldo pagkatapos ng huling pagkakataon na matagumpay na nakakonekta ang pinuno ng estado sa Young Master, tumaas ng husto ang sweldo ng lahat ng tao sa kumpanya. Sa kasamaang palad, ang lahat ay masaya ng maaga. May malakas na katok sa pinto, at pagkatapos ay pumasok ang isang executive na nakasuot ng suit at leather na sapatos. Sa sandaling magkita sila, isang sinabi niya, Mr. Li, may nangyari, may malaking nangyari. Anong balita ang nagpagulo sa'yo? Maganda ang mood ni Pangulong Li ngayon at nakangiting sinabi, huwag mataranta. Dahan-daang magsalita. Halos handa na ang ating residential complex. Sandali. Makakahanap ka ng bagong proyekto pagkatapos maipasa ang proyekto. Kung ikukumpara dito, lahat ng iba pa ay hindi isang malaking bagay. May napakasamang balita, Mr. Li, pakihintay. Sabi ng executive na may nanginginig na boses. Haha, tell me, basta yakapin mo ang hita ng Young Master, wala nang big deal. Napakakalma ni Head Li. Mr. Li. Paputol-putol na sabi ng executive na may bakas ng takot sa kanyang mukha, Young Master. Young Master, siya. Anong problema, Young Master? Puno ng kuryosidad ang mukha ni Li Yuan, sinusubukan ba niyang gumawa muli ng bago? Project. Young Master, siya. Huminto ang executive, at pagkatapos ay nagpa siya, Young Master, ang 2 aircraft carrier na binili niya ay naipadala na sa Beijing Port. Sa kasalukuyan, ang Young Master ay nasa aircraft carrier at papunta doon. Sinasabing ang binata ay pupunta sa dagat at hindi na babalik ng mahabang panahon depende sa sitwasyon. Nanginginig. Walang katapusang kilig na naman. Nang marinig ang balitang ito, dahan-daang inalis ni Pangulong Li ang kanyang mga mata gamit ang nanginginig na mga kamay, huminga ng malalim, at sinabi sa napakalungkot na boses, mga ordinaryong empleyado, dekan, at manager ng negosyo, mangyaring lumabas. Nang makitang sobrang mali ang atmosphere, agad na tumahimik ang conference room, at pagkatapos ay umalis ang lahat ng mga taong pinangalanan ni Yuan Yuan.
Matapos lumabas ang lahat, inihagis ni Pangulong Lee ang lapi sa kanyang kamay sa conference table, gumawa ng mahinang pop na tunog, at sumigaw ng malakas, galit na galit ako. Galit na galit ako. Galit na galit ako. Sa linggong ito, naglalaro kami sa Dreamblade Tower Alliance, at natalo ng kalaban ang Dragon at ang Baron. 20 sa aming mga ulo ang ipinasok, at ang ina na si Chin na kakapasok lang sa ward ay ninakaw ng mouse ng kalaban, at ang lahat ng mga kristal na hub ay ninakaw. Matapos itulak palayo, ang 5 tao sa kabilang banda ay nagsasayaw. Ngunit ang aming master ng espada ay may magic weapon. Libro ng mamamatay tao. Talagang fearsome. Damn it. Papatayin kita. Kayong mga talunan ay laging sumusubok na tumalon sa pyro na kumikislap sa tapat, dahilan upang magkaroon tayo ng team fight. Sira. Nang marinig ang dagandong mula sa conference room, halos mapaiyak ang babaeng empleyado sa labas na mahilig makipaglaro kay Gavin. Sabi ng isang senior executive, Mr. Lee, masyado kang malupit sa mga babae. Pangulong Lee, hindi ako natatakot na masaktan ang mga babae. Ako si Pangulong Lee. Sinabi ni Xiao Huang sa gilid, Mr. Lee, Gavin ito ay kinokontrol ng isang batang babae mula sa aming kumpanya, kaya ang pagkakamali ay mapapaumanhinan. At ang aming master ng espada ay hindi kailanman namatay. Galit na galit si Mr. Lee, hindi pa siya namatay. Ang hamak na toyo. Ngunit malas ang paglalaro, ngunit sinong mag-aakala na magiging malas ako? At ang maldito na si Hong Dali ay laging nagkakamali. Puntahan mo si Stalin. Pero Mr. Lee, nag-aalalang sinabi ni Xiao Huang, kung wala ang young master, hindi tataas ang performance ng aming kumpanya. Sumigaw si Leader Lee, ngunit ngayon, nagpunta na siya sa ibang bansa, at hindi siya makapagnegosyo. Nandito na tayo. Ikaw na hamak. Inilabas niya ang kanyang galit, pagkatapos ay walang magawang umupo sa kanyang upuan, lumiit ang kanyang ulo, hindi ako pumunta sa Hebei Province para lang sumama ang pakiramdam, ang ganda dito. Kung susuwayin mo siya, kausapin mo ako. Kausapin mo agad ang young master. Kailangan mong makuha ang susunod na proyekto kahit na ano pa, kung hindi, puputulan ko ang iyong magulo na tungkod at hahayaang patayin ka ng 70,000 hipag. Go! Pawis na pawis si Xiao Huang, oo. Sasakyang panghimpapawid, malaking isda. Lumapit si Ling Xiaoyi kay Hong Dali, dala ang telepono at nakangiting sinabi, Young Master, si Li Yuan ang unang tumawag. Gusto niyang tanungin kung may pinakabagong proyekto ang Young Master na kailangan niya ng tulong. Oh, nandito na siya. Ang galing. Nakangiting sinagot ni Hong Dali ang telepono, Hello, Mr. Yuan, kumusta ang pagtatayo ng residential complex sa labas ng Tianjin Mountain kamakailan? Ang boses ng pinuno ng estado ay nagmula sa telepono, Young Master, ganito talaga. Ang aming kumpanya ay nagtayo ng kabuuang 3 high-end residential area sa labas ng Tianjin Mountain. Bilang ganap na pagsunod sa iyong mga tagubilin, Young Master, lahat sila ay top-notch luxury homes na may optical cable connections. Para sa mga residente, mayroong mga espesyal na Wi-Fi signal tower sa labas ng komunidad, mga artificial na lawa at mga fish pond, ayon sa pinakamataas na mga lawa at isda. Haha, ito ay mabuti at ito ay mabuti. Tumango si Hong Dali at pinuri, kilala ko si Lee. Ang general manager ang pinakamaaasahan, at ang kalidad ay garantisadong. Salamat sa papuri, Master. Bagamat galit na galit si Li Yuansho sa kumpanya, napakababa pa rin niya ng kaharap si Hong Dali, tama, guro, ito na dito. Tapos na ang proyekto. Siguro kung may mga bagong proyekto. Ang aming koponan sa engineering ay napaka-motivated at nagpaplanong magpatuloy sa susunod na yugto ng proyekto. Mapagpasyahang tumango si Hong Dali, gagawin ko. Gusto kong magtayo ng isa pang paaralan. Interesado ka ba, Mr. Lee? Gusto ni Young Master na magtayo ng ibang paaralan. Napakalaking bagay. Napakalaking proyekto. Mas malala pa ba ang paaralang gusto mong itayo? Nakakalungkot na hindi gumawa ng susunod na hakbang si Zinlan Xiang, ngunit ngayon ay mayroon na siyang isa pang pagkakataon. Ito ay simpleng sitwasyon kung saan walang daan palabas, at may isa pang nayon pagkatapos ng mga bundok at ilog. Ito ay kahanga-hanga lamang. Tuwang-tuwa si Pangulong Lee na halos malaglag ang kanyang ulo habang siya ay nasa telepono, oo. Dapat nandoon. Anong klaseng paaralan ang gustong itayo ng Young Master? Ang pinakamahusay. Siyempre ito ang pinakamahusay. Palaging bukas palad si Hong Dali, ang gusali ng pagtuturo ay dapat magkaroon ng pinakamahusay at pinakabagong disenyo, at ang lahat ng kagamitan sa gusali ay dapat na may pinakamataas na kalidad, kabilang ang satellite signal reception, kumpletong transportasyon, isang hardin-style na lugar ng pagtuturo, at isang gymnasium na direktang itinayo sa palaruan. Tingnan mo, ito ay talagang isang malaking bagay. Walang problema. Hanggat hinihiling ito ng Young Master, ginagarantiya ko na may hahatid ang lahat sa Young Master. Si Pangulong Lee ay karaniwang hindi nasasabik. Ang ganitong malaking proyekto ay hindi nangyayari sa lahat ng oras. Mabilis siyang nagtanong, walang problema, ako na ang bahala sa proyektong ito. Kaya, Young Master, saan natin planong itayo ang paaralang ito? Nasa pinakamagandang lokasyon ba ito? Maaari kong ayusin ang mga tao na magsimulang maghatid ng mga materyales sa gusali.
Oh, the location, Hong Dali sniffed, it's on my aircraft carrier, the Big Fish. Bakit hindi mo, Mr. Lee, mauna? Sasabihin ko sa iyo ang detalyadong plano pagdating natin doon. Pangulong Lee, natigilan siya sa loob ng kalahating minuto, at sa wakas ay sumagot ng may takot, okay, okay. Tianhai Real Estate Company. Malaking conference room. Mga ordinaryong empleyado, deacon, at business manager, mangyaring lumabas. Nang makaalis na ang lahat, inihagis ni Pangulong Lee ang lapi sa kanyang kamay sa conference table, gumawa ng mahinang, pop, na tunog, at sumigaw ng malakas, galit na galit ako. Galit na galit ako. Galit na galit ako. Naging malas ako ngayong linggo. Akala ko makakakuha ako ng isa pang malaking trabaho, ngunit hindi ko inaasahan na ang young master ay talagang humiling sa akin na magtayo ng isang paaralan sa sasakyang panghimpapawid. Sabi ni Xiao Huang na may pag-aalala, Mr. Lee, ito ay isang malaking proyekto pa rin. Hanggat gagawin namin ito ng maayos, ang pagganap ng aming kumpanya ay tiyak na lalago muli, at ito ay lalago ng malaki. Mr. Lee. Galit na galit siya, maaari itong lumaki. Pero gusto talaga ng young master na magtayo ako ng paaralan sa isang aircraft carrier. Paano tayo magdadala ng reinforced concrete at iba pa? Gagamitin ba natin ang mga lokal na materyales? Mangisda ba tayo mula sa dagat? Damhong dali. Mr. After all this nonsense, hindi na ako makapaghintay na ipadala siya para makita si Stalin. Pero Mr. Lee, nag-aalalang sinabi ni Xiao Huang, kung hindi natin tatanggapin ang proyektong ito, wala na tayong susunod na proyektong gagawin. Sumigaw si Leader Lee, ngunit ngayong kinuha ko na ang proyekto, ang problema ay pupunta sa dagat ang young master. Paano natin madadala ang mga materyales sa konstruksyon sakay ng barko at itataas ang mga ito sa pala sa pamamagitan ng pala? Nagtanong si Xiao Huang, kung gayon Mr. Lee, ano ang dapat nating gawin? Malungkot na sinabi ni Leader Lee, kung magrebelde ka sa kanya, humanap ka ng para sa akin. Humanap ka agad ng tao. Nangako ako sa young master, kahit na ito ay pinalipad ng helicopter, kailangan nating itayo ang paaralang ito. Pumunta ka kaagad. Sinabi ni Xiao Huang na may pawis sa kanyang ulo, oo. Oh. Bumangon ka ng maaga at hingi ng iyong buwan ng pass. Mangyaring bumoto para sa rekomendasyon. Kabanata 520, nakakatakot na plano. Ngayong nailabas na ang mga utos ni Hong Dali, puspusan nang nagsimula ang paglipat ng trabaho. Sa pagkakataong ito ay talagang isang paglipat ng trabaho, at walang diskwento sa lahat. Nakita ng mga tao sa buong Beijing City ang hindi mabilang na malalaking truck na humihila ng bakal, konkreto at iba pang materyales sa gusali patungo sa Beijing Port. Dumagundong ang mga helicopter sa kalangitan. Sa hapon, nakita rin ang isang malaking grupo ng higanting pagong na si Xuanwo. Dumating sa ilalim ng escort ng mga tao. Dumating ang mahusay na paglipat, halos lahat ng mahahalagang numero sa industriya sa ilalim ng utos ni Hong Dali. Gayon paman, ang carrier ng sasakyang panghimpapawid ay sapat na maluwang, at hindi ito magkakaroon ng anumang pagkakaiba sa pagsiksik sa dagdag na 180 katao. Kaya't sa 58 minuto pasado alas 5 ng hapon sa ikatlong araw pagkatapos sumakay si Hong Dali sa aircraft carrier, lahat ng nakasakay sa aircraft carrier ay nasa lugar, at lahat ng mga paunang materyales ay naihatid na. Si Hong Dali ay nakatayo sa busog ng sasakyang panghimpapawid, na may maraming tao sa likuran niya. Nakatayo doon ang grupo ng mga tao ng amo. Itinuro ni Hong Dali ang dagat sa kanyang harapan at tuwang-tuwang sinabi, sumulong sa dakila. Nagtawanan ang lahat sa likuran nila at ginaya ang halimbawa ni Hong Dali, sumulong. Kaya, ang aming munting alibughang anak ay umalis sa Tianjin City ng ganito. Ang baguhang nayon na ito ay nagsimulang humakbang patungo sa malaking yugto ng mundo. Sa Magic City ng Tianhai City, sa lihim na pugad ni Kazuma Shiraishi. Matapos ang panahong ito ng paglilinang, ang mga katawan ni na Shiraishi at Ma ay halos gumaling, at ang kanilang mga mukha ay mas malakas kaysa dati. Sina Baishi at Mayuanki ay malubhang nasugatan sa pakikipaglaban sa Spirit Sword ni Hong Dali, ngunit malinaw na siya ay isang tipikal na tao na natuto sa bawat karanasan. Dahil siya ay nabigo muli, ang kanyang nabawi ay higit na pansin kay Hong Dali. Ito ay ganap na imposible para sa kanya na gumawa ng parehong pagkakamali sa pangalawang pagkakataon. Mr. Baishi, handa na ang lahat. Ang ama ni Chen Eugene na si Chen Guangming ay nakaupo sa sofa sa bahay at nagtanong habang umiinom ng tsaa, kailan tayo magsisimula? Sa totoo lang, hindi ako makapaghintay. Ang kaunting pagkainip ay haantong sa isang malaking plano. Dahan-daw ang sinabi ni na Baishi at Ma, sa pagkakataong ito, dapat tayong maging ganap na sigurado na mapapatay natin siya sa isang welga, at hindi natin ito dapat ibigay kay Hong Wigyu. Anumang pagkakataon ng counterattack. Hindi bababa sa 3/4 ng mga miyembro ng inner circle ng buong Chamber of Commerce ang sumang-ayon na i-impeach si Hong Wigyu, hinawakan ni Chen Guangchao ang kanyang baba at dahan-daw ang sinabi, at sa kasalukuyan, 3 sa 5 oligarko ang malinaw na nagpahayag ng kanilang suporta sa amin. At ang natitirang 2 ay nagpahayag ng neutralidad. Sa puntong ito, ngumiti si Chen Guangchao at nagsabi, sa totoo lang, ang impluwensya ng Feng Tian Zai Botso ay talagang napakalakas.
Sobrang naiinggit ako sa katotohanan ito. Ang Feng Tian Zaibotso ay naglagay ng maraming pagsisikap sa likod ng mga eksena. Sa katunayan, sa orihinal, sa pundasyon ng Feng Tian Zaibotso, na may kabuuang asset na halos 200 bilyong US dollars, hindi na kailangang masyadong mag-alala tungkol sa pamilyang Hong. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Hong ay may malaking pondo at koneksyon sa bansa, ngunit kung ikukumpara sa mga world-class na pamilya tulad ng Feng Tian Zaibotso, ito ay medyo nahuhuli pa rin. Ngunit ang problema ay nasa Hong Dali. Ang swerte ng alibughang anak na ito ay masasabi pang ang nakakamangha. Sa pamamagitan ng pag-estratehiya ni Sir Aishi at Ma, sa wakas ay naharap niya ang walang talo na swerte ni Hong Dali. Maaari lamang niyang iyuko ang kanyang ulo at sumuko. Kaya hindi katakataka na si Feng Tian Zaibotso ay handang gumastos ng ganoon kalaking halaga para mawala ang pamilyang Hong. Hindi kalabisan na sabihin na sa pagkakataong ito sa Resource Chamber of Commerce, lihim na ginamit ng Feng Tian Zaibotso si Chen Guangchao at ang pamilyang Chen para bilhin ang mga panloob na miyembro at ilang nangungunang executive, kahit higit sa 10-10 bilyong dolyar. Mukhang marami, ngunit sa presyo. Iniisip ni Kazuma Sir Aishi na talagang sulit ang pera. Ang pinakamahalagang punto ay ang puot sa pagitan ng pamilyang Hong at ng Feng Tian Chable. Sa sandaling bumangon ng pamilya Hong, ang digmaan sa pagitan ng dalawang panig ay ganap na hindi maiiwasan. Dapat mong malaman na ang pinakamalaking salarin ng paghina ng pamilya Hong ay ang Feng Tian Zaibotso, at ang digmaang iyon. 9 sa 10 elite ng pamilyang Hong ang bumagsak. Kung hindi, ang pamilya Hong, bilang isa sa dalawang founding father, ay hindi na lamang isang ordinaryong pamilya ng negosyo ngayon. Lahat ay umaasa sa pera upang maging daan. Sa mundong ito, ang pera ay isa sa mga pinakakapakipakinabang na paraan ng komunikasyon. Dahan-daang sinabi ni Bai Shi at Ma, pagharap kay Hong Dali, hindi tayo maaaring maging pabaya. Hindi tayo maaaring magkamali. Dapat ay sumakay na siya sa dalawang sasakyang panghimpapawid na binili niya, tama ba? Kapag lumayo siya at ang koneksyon sa mainland ay karaniwang naputol, muli tayong kumilos. Well, nakakatakot talaga ang ginawa ng alibughang anak na ito. Tumango si Chen Guangchao, nandoon si Yu Wen sa nakalipas na 2 araw tungkol sa lalaking mekanikal. At hindi ko masyadong nalaman ang tungkol kay Hong Dali mula sa militar, at ang kanyang kasalukuyang saloobin ay napaka-sensorious. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ang imperyo ng Hapon at ang Estados Unidos ay nakipagkasundo sa magkasanib na pagsasanay militar upang magkatuwang na magdiin sa kaharian ng langit. Ang militar ng kaharian ng langit ay hindi magkakaroon ng maraming lakas upang harapin si Hong Dali sa maikling panahon. Sinabay Shi at mamahinahon niyang sinabi, at may 5 oligarko na nakaupo dito sa Resources Chamber of Commerce. Ang Kamara ng Komersyo ay may mga normal na pamamaraan ng impeachment, at ang opisyal ng kaharian ng langit ay walang masabi. Siyempre, hindi ako gumagawa ng anumang bagay na hindi ako sigurado. Napangiti si Chen Guangming. Ngumiti siya at sinabing, sa ngayon lang Mr. Sir Aishi, handa na ang lahat sa tabi ko at hihintayin ko na lang na tingnan mo ang oras. Aalis muna ako. Okay, walang problema. Pagkaalis ni Chen Guangming, ang silid walang ibang tao sa loob maliban kay Sir Aishi Kazuma. Pagkatapos ay dahan-daang sinabi ni Sir Aishi Kazuma, Wada-kun, ano sa palagay mo ang sinabi ni Chen Guangchao noon? Napakasimple nito. Isang lihim na pinto ang biglang lumitaw sa gilid ng silid. Ang punong legal na tagapayo ng Feng Tian Zaibotso, si Watanabe Masaro, ay lumabas at nagsabi, walang mamamayan ng imperyo ng Hapon, na hindi ko maluwalhati, ang lubos na mapagkakatiwalaan. Bagamat malinaw ang sitwasyon tungkol sa impeachment kay Hong Wigyu sa kasalukuyan, hindi tayo maaaring maging masyadong malapit sa pamilya Chen. Huwag mag-alala, kailangan mong maging handa. Ito ay tulad ng naisip ko. Tumango sina Bai Shi at Ma, ang mga tao ng langit ay tuso at tuso. Ayon sa ating plano, dapat tayong umatake ng malakas, kahit na pagdating ng panahon. Kung magbago ang sitwasyon, dapat tapusin ang usapin bago sila matauhan, upang hindi sila magsisi. Iyon lang, nakangiting sabi ni Watanaka, kapag kumilos ka, hindi mo sila mabibigyan ng oras para mag-react. Oo. Ano ngayon ang reaksyon ng militar ng Heavenly Kingdom? Si Chen Guangchao, ang natalo, ay hindi malaman ang eksaktong balita. Si Sir Aishi at Ma ay humigop ng tsaa, mayroon bang pinakabagong balita mula sa aming mga taga-Feng Tian Zaibotso doon? Hinaharang mo ba ang balita tungkol kay Hong Dali? Nandito si Chen Guangchao, at hindi gaanong masabi ni Sir Aishi at Ma, kaya pinag-isipan niya ito at tinawag ang pinagkakatiwalaang punong abogado ng Feng Tian Zaibotso, si Masaru Tanaka. Bilang punong abogado na si Wada Nakamasa, ang kanyang mga ideya ay lubos na komprehensibo at maayos, kaya natural na naiiba ang mga talakayan. Blockade Order. He Tianzhong crossed his legs and said, sa kasalukuyan, ang lahat ng impormasyon tungkol kay Hong Dali ay masasabing ganap na hindi natutuklasan. Si Hong Dali ay talagang nakipag-ugnayan sa matataas na opisyal ng militar ng Heavenly Kingdom, at siya ay napakapopular. Kaya lang ang mga detalye ay hindi ko alam ang sitwasyon. Hanggat siya ay ginagamit sa isang malaking paraan, ang iba ay hindi mahalaga.
Sinabi ni Baishi at Ma, kung mas mahalaga ang Hongdali sa langit, mas madali itong ipatupad ang aming plano. Kasunduan, hindi iyon mahalaga. Si Wada Zhongmasa ay nag-aaral kasama sina Sir Aishi at Ma sa panahong ito, at natural na nauunawaan ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Haha, ang layout ay halos inilatag na ngayon, ang lahat ay kailangan lamang maghintay para sa hindi tiyak na kadahilanan na Hongdali na dumating sa dagat. Hindi na comfortable na makipag-ugnayan sa mainland. Kapag ang aming dumadagandong na puwersa ay pumatay sa pamilya Hong, ang mga matataas na opisyal ng buong katawan ng Heya ay magagalit na baka maapektuhan ang buong kaharian ng Heya. Mahihirapan ang mga miyembro ng Inner Circle ng buong Resource Chamber of Commerce. Well, kung hindi ito ang kaso, ito ay ganap na walang kabuluhan para sa amin na mamuhunan ng maraming pera, ha. Nagtawanan sina Baishi at Ma, talagang magandang fuse si Hongdali. Ang katotohanan ng lahat, sa wakas ay lumitaw. Sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit lubos na sinusuportahan nina Sir Aishi at Ma si Chen Guangchao ay dahil ang kanyang intensyon ay ang buong Resource Chamber of Commerce. Siyempre, hanggat ang pamilya Hong, ang kinatawan ng Hong Wigyu, ay napatay ng malakas na puwersa, ang karakter ni Hongdali ay talagang lalaban ng buong lakas. Nakangiting sinabi ni Wada Zhongmasa, si Chen Guangming ay tiyak na magdadala ng bigat sa oras na iyon, at lahat ng iba pang miyembro ng Inner Circle na sangkot sa impeachment ay magiging kasangkot. Nasa panganib tayo. Kung bombahin natin ang sasakyang panghimpapawid na sinasakyan ni Hongdali at papatayin si Hong Wigyu sa oras na ito, tiyak na mababaliw si Hongdali. Ang alibughang anak na ito ay palaging pinuprotektahan ang kanyang mga pagkukulang, tiyak na mapupunta sa Hong Weicloth ang kanyang mga pagkukulang. Sa isang pagpatay kung ang tarangkahan ng langit ay nawasak, ang buong langit ay magiging magulo pagdating ng panahon, hehe. Ngayon, ang mga kalkulasyon ng Fuata Zaibotso, na kinakatawan ni Sir Aishi Kazuma, ay tunay na naliwanagan. Sa simula pa lang, hindi lang impeach si Hong Wigyu ang kanilang intensyon. Ito ang punong tagapayo ng Fuata Zaibotso, na gumagamit ng lahat ng posibleng paraan sa skimang kahit na isinasaalang-alang ang kalikasan ng tao. At kailangan kong sabihin na kung ang lahat ay bubuo ayon sa plano, ang mga plano ni Sir Aishi, Mahi at Tanaka Masaro ay may napakagandang pagkakataon. Bagamat hawak na ngayon ni Hongdali ang mechanical saint cloth sa kanyang kamay, napakahirap na patayin siya, ngunit paano ang kanyang pamilya? Kung mali ang mga nasasakupan ni Hongdali, maaari niyang ibagsak ang buong organisasyon ng kalaban. Kung ang kanyang ama, si Hong Wigyu, o ang kanyang ina, si Lan Roxy, ay papatayin. Si Baishi, Kazuma at Tanaka Masa ay lubos na nakatitiyak na sa panahong iyon, ang alibughang anak na ito na naging alibughang ito ay magagawang baligtarin ang buong kaharian ng langit. Ang kanyang sariling enerhiya ay lubos na nakakatakot. Kung patuloy na susuportahan ng militar ng Heavenly Kingdom. Ang 5 oligarko ay tiyak na magdadala ng bigat, at ang mga miyembro ng Inner Circle ay tiyak na hindi magkakaroon ng magandang buhay. Kapag bumagsak ang Gate of Heaven, ang negosyo ng kaharian ng langit ay ibabalik ng hindi bababa sa 30 taon. Matapos bumagsak ang mga matandang higanti, lahat ng mga ngalakal sa kaharian ng langit ay nag-aagawan para sa trono, at ang kaguluhan ay naging kaguluhan. Sinamantala ng mga grupo ng negosyo ng Japan na kinakatawan ng Fuchan Zaibotso ang pagkakataong makapasok sa. Sa totoo lang, maraming beses, kung iba ang iniisip mo, palagi kang magkakaroon ng malaking pakinabang. Bahagyang ngumiti si Sir Aishi Kazuma, itinaas ang kanyang tasa ng tsaa, at sinabing, cheers sa ating tagumpay sa hinaharap. Cheers! Nagjing silang dalawa ng kanilang abacus, at dito sa pintuan ng langit. End of this chapter.